you. Yes, Lord. As we come to your throne of grace, Lord, Yes. we would like, Father, to be as humble as we are, as you taught us, Lord, by your word, and as we execute, Lord, your will upon us through the ministry of the OCC. We pray, Lord, that the team here will continue to bless, Lord, the children, as many children, Lord, churches we have in this place. We ask you, Father, to forgive us of all our sins, cleanse our hearts, purify our minds. Help us, Lord, to connect continuously, Lord, with you every day, and to deepen, Lord, our relationship with you through the ministries that you have entrusted to us, just like this OCC. Aside from us being pastors at our churches, Lord, we pray that we extend the ministry, Lord, all over the Philippines. And we also pray for the 180 volunteers, Lord, that you are going to use for the furtherance of the gospel. Father, we would like to glorify you, all the things that we do for this holy day. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, good morning, kids sa tanan. Ngayong aga, and thank you, kids, sa pagka-rin ninyo, and welcome, kids, to OCC Ministry Partners Training. Sino di sa inyo ang first time, kids, sa OCC? Wow, damo galing, no? Wow, so welcome, kids, no? And subong aga, be sure nga naka-fill up ka mo sa registration form nato, no? Kaya ina-document natin ina, no? Kay importante na for the next training naman nga pagahiwaton, which is the TGJ Teachers Training. Okay, so this training will be about 3 hours. So you are required to attend the whole 3 hours na ato nga training. Kaya at the end of the training, mayara kita sa pirmahan nga certificate na MP agreement for between OCC kang ninyo nga church. And also, you will be given a certificate man. Okay. So, before ko magpadayon, no, I would like to introduce amon nga team. No? Anong kami sa team, headed by Pastor Jenkins Balias. Kag ako, yours truly, Pastor Olive Bingayo, ang Church Move Coordinator. Amon Prayer Coordinator, Ari Mandiri, si Sister Belma Kanghal. Amon nga Logistics Coordinator, si Tim Arandela. Resource Coordinator namon is si Brother John Kidu. And ang Discipleship Coordinator ang si Sister Sandra Espinosa. Okay, so ano gid bala ang purpose nga ari kita diri sa subong nga aga for this training, no? First of all, we would like to equip you kung paano gid mag-share sa gospel sa mga kabataan, no? Kag para man mabalaan yung pagit kung how to implement OCC sa aton mga kasimbahanan based sa pamaagi man sa OCC. So I hope that all of us will make the most of this training. Be sure may ara ka mo sa Ministry Partners Guide, no? May ara na tanan. Okay, so one per church lang ang ginahatag namon nga MP Guide, no? So tanan nga ihambal namon in this training is all here. So be sure nga may ara gid ka mo. When you go home, pwede nyo na i-share sa inyong church para kabaluman sila kung paano man himuon ng OCC dira sa inyong mga simbahanan. Okay? So, before we move on further, no, makanta ta na, no? Pwede ta kakanta. Gusto nyo man magkanta? Sige. So, basi, ini nga kanta, nabalaan na sa iba, na iba wala man kabalo. So, it's entitled Fishers of Men. Pati ka, kabalo na ka mo sina? Kabalo na ka mo nakakanta? Okay, so, sundon nyo lang ko kay, I will sing it first, then sing along with me. It's very simple. Okay, the song goes this way. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Okay, so ang
ato na kanta, may action na siya. Kung magmitlan gani isang fisher, ang babae ang matindog. Kung ang men naman ang lalaki. Tapos ang next stanza, follow ang babae matindog, tapos ang me ang lalaki. Okay. So, babae kag lalaki. Ma-alternate lang, pungko kag tindog. Okay. So, let's sing. So, pungko kita na tanan. So, let's assume nga ikaw ang babae, ikaw lalaki. Okay. Sige, for the sake of the demo. Okay, babae ka and lalaki. Okay, let's sing the song all together. Ready, sing. I will make you fishers. Babae ka. Fishers of men. Pungko, pungko. Fishers. Amo na, alternate lang ta. Okay, sige. Tiwat. Okay, ready, sing. I will make you fishers of men. Fishers of men. Fishers of men. Oh, sige, liwat. For the third, pungko ka, tapos tindog naman ang babae, ang lalaki, pungko, tapos tindog. Okay, sige, ready, go. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers. Nanta ka mo! And if you follow me, if you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Wow! Thank you, kids! Okay. So now you know a new song. Pwede nyo naman introduce yung mga klase sa mga bata. Okay? Sadya man. Pwede man gani sa mga tigulang, no? Okay, sadya gito na natula tuyota, no? Okay, sige, matindog ka tanan as we open this training in a word of prayer. Let's pray. Father God, thank you, kids, sa sining adlaw, sa tanan nga mga pastors and Sunday school teachers nga gidala mo diri. And we pray that you would just bless even our time together. Kag ikaw gid makapamaayo sa tanan sa amon, bisan pa sa amon nga time sa so, thank you. We commit to you the rest of this training. To you in Jesus' name we pray. Amen. Sige, magapadayon kita sa aton nga training. Ang next nga section igahatag sa aton ni Pastor Ted Lacson. Okay, good morning to everyone. I begin enjoy kita sa pag-serve the Lord. You are here today to become a partner of OCC. You are here today because you love the children and you want to minister, especially to the lost children of the world. So, to start with, please pick up your ministry partner's guide. May ara ka mo ang inyong guide muni. So, sige, sa lantaw natin diri sa inyong guide that this MP guide includes information about the Operation Christmas Child Project, planning tools for your outreach event, and gospel presentation. So, we will have 1 to 2 minutes to turn the page of our MP guide and look at the outline. This training will take approximately mga 3 hours lead. So briefly, let's look on the highlight. Nantaon natin ang highlight no sa atong ministry partner guide this morning. So first of all, number 1, ang atong highlight, OCC Introduction. This section answers the questions, why outreach to children and what is OCC? So makita ninyo dira sa inyong guide, no? Amo ni ang section sa mga highlights ng section sa sining guide. So number 2, what children will you invite? So, kaintindi ka mo kung sino ang dapat atong imbitaron. May target kita ng mga kabataan kung sino ang atong dapat nga invite. Silindri, your outreach event will focus on children with limited access to the gospel. But silingon, nga ang mga kabataan nga wala pagigkabati isang pulong sa Ginoo, wala naka-attend sa mga Sunday school, wala pagig sila kabalo sa mga stories about the Bible. So, mo nang focus naton.
Okay, klaro? Klaro sa aton? So, sige, number 3, give a great gospel presentation. You will practice giving a gospel presentation that is theologically strong and child-focused. Anong bot silingon sini? Ako nagkapati kay laban sa aton mga partner diri mga pastor gid, kag mga workers for the Lord. Eksperto na kita sini how to teach the children, especially sa mga kabataan nga wala pa gid sila nakabati sa Ginoo. Silingon diri ang gospel presentation naton dapat theologically. But silingon nga magambal ka theologically sa Biblia ginaghalin ang aton nga authority sa pagtudlo sa mga stories sa aton mga kabataan. Number 4, who will work with you in the outreach event? Sino wala ang dapat mangin kaupod mo sa pagtudlo sa pag-upod sa paghimo sa outreach event naton? A well-organized event requires adequate volunteer support. So, sa church ninyo, sa inyong mga simbahan, may ara kamo dapat napilian nga mga suporta kag magpakig-upod kay dako ining event, magambal ka event, hindi lang ni isa ka tawo kundi damo kabataan ang target naton. So, you need to be prepared sa sining nga mga event naton. Hambalon naton liwat volunteer ha. Mga volunteer sa inyong mga simbahan nga willing kag may tagipusoon kag pwede gid magtapos sa inyo outreach event. Hindi pwede nga attend lang siya pero aral na sa tunga-tunga muntat na lang siya, dapat tapuson gid ang atong event. Number 5, plan for the outreach event. Ano ba lang mga plano? Number 1, ang baldire. So plan for the space, dapat dako ang aton nga lugar. Dan taon nimo kung ano pila ka bilog nga tawo, ti bana-banaon mo lang ang space according to the number of children kag mga tawo nga ginapang-invite aton sa aton event, no? Tapos ang agenda naton, ano gid bala ang aton agenda, ang mga importante nga dapat natutunan dira, and details that will make your outreach a success. So tanan-tanan na naka-itemize na dira ang mga dapat umurahon para sa ikaayos ang aton outreach event. Number 6, sininya 3, follow up using the greatest journey. So, ari ang aton nga greatest journey, no? Amo ni tandaan ninyo, kumpleto ng inyong mga materials, kakita na ninyo ni Sir Agulino, Pastor Agulino, nakita mo na ni. So, kabay pang matandaan mo ini, no? So, you need to have a follow up to the children. Kung sining follow up, may gintudlo ka na, follow up na using this one sa follow up sa aton outreach event. So, follow up with the children through the greatest journey o ginahambala mo ni nga TGJ or some other method nga pwede mo gid nga ihatag sa mga kabataan naton. Okay, klaro? So, number 7, share your story. We want to celebrate what God did through the outreach event. So, sa atong nga outreach event, may mga hindi kita kabalo, hindi naton mapunggan, hindi naton ma-underestimate ang power kag glory ni Lord base sa atong mga event. May mga hindi lang kabataan kundi ang mga ginikanan man kag mga visitors may makabaton gid sila kay Lord kag makapalapit sila sa Ginoo. So be prepared with that kind of incident kag experience sa sining mga tao, no? Kag i-collect naton ang mga stories kung ano bala ang ilang nga nabatyagan kag ila experience sa ginhiwat naton ang atong event. Okay? So, please turn your ministry partner guide sa aton sa page 2 sa aton nga ari ang page 2, no? So, ara na tanan. Okay na? Ready na kamo? Mabasa naton dira ang Samaritan's Purse mission statement. So ano bala ang unod sa statement, ang mission statement sang Samaritan's Purse? Basahon naton dungan, pwede. You can find the mission statement of Samaritan's Purse at the top of page 2, makita nyo ina dira. So Samaritan's Purse has many projects around the world. Operation Christmas Child is the largest of those projects. So ang pinakadako gigali nga projects ng Samaritans klaro sa aton nga ining ginaintrahan ta subong, ining ginapartneran naton. So we are glad and we are privileged to become a partner of OCC kag Samaritans Purse. So basahon naton dungan, no?
Ang ambal diri, Samaritans First is a non-denominational evangelical Christian organization providing spiritual and physical aid to hurting people around the world. So, since 1970, Samaritans First has helped meet needs of people who are victims of war, poverty, natural disasters, disease, and famine with the purpose of sharing God's love through His Son, Jesus Christ. The organization serves the church worldwide to promote the gospel of the Lord Jesus Christ. Okay, so klaro na sa aton ang mission statement. So makadto naman kita sa section 2 gyapon sang aton nga guide may arap manda diri sa ikuan ko anay sinyo tudlo nga dapat nato mabalaan ang foundation sa Operation Christmas Child. So, why should we do outreach to children? The focus of OCC is to reach out the unsaved children. Ang mga bata, bala nga wala pagig nakakilala, kag nakabaton, kag nakabati sa mga story na nungod kay Jesus, kag sa Biblia. So, una nga pamangkot diri, why should we do outreach to the children? We are now going to look at 4 passages from Scripture to answer this question. Please turn your page, turn your training guide, partner guide to page 2 sa imong MP guide. Makita nimo dira. Let's look together at Mark 10, the first verse nga gamiton naton nga nagasabat nga kinahanglan kuno nga maghimo kita sa outreach sa mga kabataan nga kinahanglan naton sila nga laputon. So, unang verse nga ginhatag diri sa aton as foundation sa OCC among Mark 10 verse 13 to 16. Basahon ako no, kag pwede man makaupod kamo sa akon. People were bringing little children to Jesus. They wanted Him to place His hands on them, to bless them, but the disciples told them to stop. When Jesus saw, He was angry. When Jesus saw this, sa nakita ni Jesus kano, ang natabo, He was very angry. Sining dira. He said to His disciples, that the children come to me, don't keep them away. God's kingdom belongs to people like them. What I'm about to tell you is true. Anyone who will not receive God's kingdom like a little child will never enter it. Then He took the children in His arms, He placed His hands on them to bless them. So there are 3 questions diri sa first natong foundation na OCC foundation nga nagasabat why we should do outreach to children. Ang unang pamangkot nga makita naton sa Mark, how did Jesus feel when children were excluded? May nabasa bala kamo? Ano bala nga batyagan ni Jesus ang gin-exclude sang wala tagaan attention ng mga bata? So, He was indignant, siling nila. In verse 13, nabasa naton, He was indignant, angry, kag na-displeased, di ba? So nakigali si Jesus nga kung ganta ang mga kabataan, magpalapit sa pagpamati sa iya nga pulong, no? Nga excited ang mga bata, magpalapit kay Lord, pag hindi gali naton, kag i-prevent naton, ang mga bata, magpalapit siya, naakig siya. Ikaduha, where did He want the children to be? Sa diin niya gusto mo ang mga kabataan. Nga siling diri sa atong gibasa, He wanted them to be with Him. Gusto gid ni Lord nga mangin kaupod ang mga kabataan, kaya ginapalangga niya sila kag gina-care gid niya kag amo ni ang tuyo kag gusto gid sa atong Ginoo. He took them up siling diri sa aton nga text in His arms. Okay? So palangga gid galit ni Jesus ang mga kabataan nato, no? Ikatatlo nga pamangkot naton sa sining nga text, how should we receive the kingdom of God? Paano naton kuno batunon ang ginarian sang langit? Paano naton batunon ang iyang kingdom? Siling nga dire, we need to be like a child in our attitude. Daw kangay kita sa bata nga magpaubos para sa pagbato naton sa iyang ginarian. So the first foundation gali from this text, makita nato no klaro that children are important to Jesus. Ang balay mo tukad, children
are important to Jesus. So, that's the first foundation. The second one is found in Romans 10, verse 13 to 15. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How can they call on Him unless they believe in Him? How can they believe in Him unless they hear about Him? How can they hear about Him unless someone preaches to them? And how can anyone preach without being sent? It is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Kanami sini nga portions ng scripture in the book of Romans, no? So ano bala ang makita naton nga OCC Foundation sini? But first of all, tantaw na naton ang ini nga mga pamangkot kay ari ini diri kaundan sa sini nga mga bersikulo. What does this verse say about what is required for children to be saved? So ano ba lang ang balsang sini nga bersikulo? Nanungod nga sa pag-require sa mga kabataan para nga maluwas sila. They must hear the good news from someone who is sent. So hindi gid kabaton ang mga kabataan, hindi sila makabalo nanungod kay Lord, kag hindi gid sila magbaton kay Jesus as their Savior, kung hindi gid sila makabati sa mayong balita, good news. So, ang muna ang hambal sa verse na ito. So, the second OCC foundation, that children need to hear the gospel. Ang una, children are important to Jesus. Kabalo kita importante, pero kung hindi sila kabati sa pulong sa Ginoo, ma-forfeit or hindi ginaton ma-reach out ang mga kabataan, kag ang pagka-importante sa bata sa kay Jesus ay hindi gid matigayon. So, klaro no, the children need to hear the gospel. So, kita nga mga MP, kita nga mga partners, kita nga mga nagahimo sa programa sa OCC, atong gid ni responsibilidad nga himuon nga makabati sila. Number 3, in Matthew 28 verse 18 to 20, siling niya, then Jesus came to them, He said, all authority in heaven and on earth has been given to me. So you must go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you. And you can be sure that I am always with you to the very end. So, kanami isang Matthew 28, no? So, may mga pamangkot kita diri nga pwede gid masabat halin sa sini nga verse para mabalaan nato ng ikatatlong OCC Foundation. What did Jesus tell His disciples to do? Ano kasulat? May 4 ka butang diri ang gin-mention sa sini nga mga teksto nga ginbasa ta sa Matthew, no? Una, we need to go. Meaning, we need to go where they are. Katuan naton sila. Tapos, make disciples. Himuon naton sila walihan, kag himuon nga mga disipulo. Kung pwede pa, matigayon nga bautisuhan naton sila, kaya padayon naton sa pagtudlo ining mga kabataan. Second, what assurance did Jesus give the disciples with His command? Ano ba lang assurance nga ginhimo ni Jesus para sa iyang mga disipulo nga nagatuman sa sini nga mga mandok niya? He will always be with them. So hindi kita madlok, kita mga partner, no? Ara gali si Jesus nag-upod sa aton. May commander-in-chief kita, may leader kita nga mo ang nagabantay kag nag-alaga sa aton samtang ginahimo naton ini. So the third OCC foundation, ginhambal diri, God gave you a mission, and the assurance is, and He is with you. So, ara ang ikatatlo. Next, ang ikaapat, kag pinaka-last nga OCC foundation naton, kag ang teksto nga gamiton, ang Romans 15 verse 20 to 21. I have already wanted to preach the good news where Christ was not known. I don't want to build on what someone else has started. It is written, those who were not told about Him will understand. Those who have not heard will know what it all means. So, why should we reach out, children? Ari ang number 4 nga foundation. Our ambition is to go to those who have not heard. So, amo na ang aton nga ikaapat nga foundation. So, kung nataon naton sa aton nga Book of Romans, nga lantaw naton nga ikaapat nga text, may pamangkot di. Sige niya,
niya, where did Paul focus his ministry? On those who had not heard Christ. So kita man, bilang mga partner, bilang may mga heart sa pagtudlo sa kabataan, mafocus kita dalong kag importante ang mga kabataan nga wala pa gid nakabatid kay Jesus. So amo na ang apat ka OCC Foundation naton. In summary, okay, dungan kita, may araan yung mga guide, pwede ka mo makaupod sa akon. What are the 4 OCC Foundation? Number 1, children are important to Jesus. Children need to hear the gospel. Number 3, God gave you a mission and He is with you. Our ambition is to go to those who have not heard. We want children to become followers of Jesus. Amen? So, salamat gid sa inyong pagpamati. Kabay pa kung tanin nga ma-memorize naton ang aton nga OCC Foundation, no? Mas namin gid para ma-remind kita. So, makadto naman kita subong sa mission statement sa Operation Christmas Child Mission Statement. So, now that we know why we should outreach to children, listen as I read the OCC Mission Statement. Ano ba ang mission statement sa atong Operation Christmas Child? So, the mission of Operation Christmas Child is to demonstrate God's love in a tangible way to needy children around the world and together with the local church worldwide to share the good news of Jesus Christ. So, the mission statement is divided into 3 parts. Kung makita nimo ang aton nga mission statement, may 3 siya ka parte nga dapat naton tun-an kay kanami sini nga mission statement sa OCC. Number 1, demonstrate God's love in a tangible way to needy children. Magambal gani kita sa tangible, anong butsilingon? Butsilingon, actual, real. Hindi ko lang pakita mo lang siya sa picture, kundi makaptan gid niya, mabatyagan niya, mahawakan gid niya, kag maangkon gid niya. So real gid ini, not imaginary. So amo ina ang butsilingon sa tangible. Bagaan mo mga bata, kung istoryahan mo sila, mas namin gid mamakaptan nila ang mga bagay nga ginahatag naton kay ma-appreciate nila maayo, no? So, the OCC project provides children the opportunity to know God's great love for them. Ari na, the gift box, kita nyo amo na yung aton nga ginatawag nga the OCC shoe box or gift box. Nag-represent ini sa God's free gift of His Son, Jesus Christ. Kung sa aton pa, ang gift box na ini nag-represent sa mensahe sa paligugma ni Jesus para sa aton nga mga kabataan. So mabatyagan nila nga palangga sila ni Lord pinaagi sa sini nga box. You understand? Okay, klaro? So muna yung ginamit sang tangible. Mabatyagan nila, makita nila, pagbukas nila, happy sila. So muna ang how to demonstrate God's love in a tangible way sa aton mga kabataan. Number 2, together with the local church nga kita pang mga partners, the OCC project partners with local churches and believers from various denominations. Local churches and believers have the opportunity to form long-term relationship with children and their families. Notice nga together with the local church. Ang OCC hindi siya nag-work sa iya lang, kundi gina-partner niya kita. Kag gusto niya long-term, malawig may proseso, kag kung pwede lang, hasta mag-abot si Lord, nga kamo, kag ang OCC, kita tanan, maging partner sa paghimo sa sininga ministry, no? So, ang baladre, long-term relationship with children and their families. Butsilingon, nga hindi lang ang bata ang target na tundre, kundi nga ang kabataan nga makabaton sang box, maka-agi sang training, ma-reach out man naton ang ilang mga panimalay so that every one of them will become will be saved kag mangin kaupod sa membro sa pamilya ni Lord nga pwede nga magkatugid sa inyong mga simbahan. Okay? Number 3, share the good news of Jesus Christ. The good news of Jesus Christ is this, that God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish,
but have eternal life. Makita naton ining verse sa John 3:16. So, liwaton ako no ang mission statement naton, tatlo ka parte. Ano gani? Demonstrate God's love in a tangible way to needy children. Number 2, together with the local church, pupod kita partner sa OCC. Anong obraw naton? Share the good news of Jesus Christ sa mga kabataan. So, turn to your neighbor today, kag ihambal ang ining OCC mission statement. Okay? So, pwede na. Basahan yung anay kung wala pa man ka mo memorize, pero kung very quick ka, pwede mo wala ma-memorize sa imo tupad. Subong nga ang ining mission statement. Namigid para nga maski wala kita kopya, ma-memorize na to. So, thank you. Thank you gid sa inyong pagpamati kag sa inyong pag-share sa mission statement na to. Okay. Kadto naman kita sa katatlo na itong discussion subong. What is Operation Christmas Child? Ano gibala? Ano gibala ang Operation Christmas Child? So, dili nato makita nga ang Operation Christmas Child or OCC, it's more than a gift box. So, makita nato ini nga kung ano ang kaundan sa OCC. So, the OCC project goes beyond the giving of gifts. Let's look at each part of the OCC ministry. So, ari na. First of all, ano bala ang iyang scope? Ano bala ang halin sa umpisa pa kadto sa katapusan nga ma-picture out naton kung ano ang ginahimo or operation sa Operation Christmas Child or OCC. First of all, may training kita nga pag-obrahon. Ang obrahon naton, may training kita. So, amo ni subong pamatian naton kay importante ning training because this will be guide to all of us kung anong dapat obrahon. Training is the foundation for effective children's ministry. So, every MP or ministry partner and teacher attends a training that prepares them to plan a great outreach event and disciple children using the TGJ. So, ari ang atong the greatest journey nga sa diin gina-train ang atong mga teachers, including all the MP, or sa MP naman, amo ni ang atong guide, ining duwa, nga amo ni mag-guide si mo, kag amo ning tools ni mo on how to teach sa atong mga kabataan. So, amo ning duwa ka material sa atong nga training ang ginapokusan naton. Okay? So, ikaduha, ang atong gift boxes. Individuals from around the world, amo ning atong gift boxes, no? Makita ninyo. So, alin sa training, amo ning atong ginapanghatag. Individuals from around the world donate gift boxes because they want children to hear about Jesus. The boxes are a free once in a lifetime gift. But siningon, nga ika-isa lang sa bilog nga kabuhi isang bata, nga mabato niya ining atong libre nga boxes para sa iya. So, klaro, no? Box tayo. Ang ikatatlo, gospel presentation and the greatest gift. So, each outreach event includes a child-friendly gospel presentation. So, when children receives their gift box, kung mabato nila, they are also offered an evangelistic booklet called The Greatest Gift. So, amo ni, pagkabaton niya, pagpanghatag ninyo sini sa inyong mga kabataan, dapat may kaupod ini. Amo ni ang atong nga The Greatest Gift, no? Hindi gid pagkalipatan kay pag bato niya sini, dapat may kaupod din sini. Nga booklet. So, they are also offered an evangelistic booklet called The Greatest Gift. The booklet invites the children to respond in faith to the good news of Jesus Christ. Kanami sinisang unod niya, kay mabasa ni siyang bata, automatic, hindi lang siya magka-interest sa box niya, kundi nga may balasahon gid siya. Sometimes, ginaangko niya ining duha. So, klaro, yatag na itong ina sa atong mga kabataan, ining duha sa time of giving sa atong gift box. Next, ang ikapat,
the greatest journey. Amo naman ini, ang the greatest journey naton. Amo ni, kag daw may teachers. Okay? So, the greatest journey program is a 12-lesson discipleship course for children who have received an OCC gift box. Busilingon, pag nabato niya ining box ini, makadto siya dayon diri sa atong training, discipleship training class or course. The course should begin as soon as possible after the gift boxes have been received. Matapos niya mabato ni, siguro more or less ba after 3 days or 2 days, may na-prepare na dahil ka mo nga ma-proceed sila diri sa atong discipleship class. The greatest journey resources include a student book for each child. Kada isa, may ari sini. Tapos, a teacher guide and a New Testament. Amo niyo. Okay. Sa New Testament, for each child who completes the greatest journey. So, kung silingon, nga kung matapos nila ang ilang lesson, at the end of the session or training, pagka-graduation nila, may batunon sila dahil nga kanaming nga Bible. So, may excited sining mga kabataan nga pagkatapos ang ilang discipleship, mabato nila ini. Okay. So, next, makadto kita sa aton nga OCC history. Marami kidya nga maintindihan naton nga di nga dalin ang Operation Christmas Child nga may ministry ni para sa aton mga kabataan. Okay? Kaya ang ari kita subong nga nangin partner sa sini nga pinakadako nga ministry sang Samaritan's Purse nga makabuligid sa aton nga mga kasimbahanan kag sa mga kabataan sa aton community. Okay. Samaritan's Purse adopted the Operation Christmas Child Project in 1993. So, nag-umpisa galing ini sa 1993 nga gin-adoptar sang Samaritan's Purse ining ministry. That year, close to 28,000 boxes were sent to children affected by war in Bosnia. So, it started dito sa may gira sa Bosnia. Nakita nilang need sa mga kabataan. So, gani 1993, inyong tandaan, no? Nag-umpisa din eh. Number 2, under the leadership of Franklin Graham, son of evangelist Billy Graham, the project has continued to grow. Since 1993, OCC has sent over 146 million gift boxes to children in over 60 countries and territories. Bao, perti kadamo, notice niyo, 146 milyon, 146 ka milyones na ka mga gift box. Busilingon, 146 milyon ka mga kabataan ang na-reach out sa sininga ministry. Wow, what a tremendous ministry. Nga maintindihan naton, kag kita man mapukaw, kag ang passion naton, nga mangin part kita sininga program, mahatagin naton ang aton mga time para sa Ginoo. Operation Christmas Child has been offering discipleship material since 1997 through a program called the Mailbox Club. So, the Greatest Journey was launched in 2009 na lang. Ining discipleship training nga material nila kag discipleship program. So, and since then, more than 11 million children have been discipled through this program. So, anong butsilingon? Nag-start siya by giving boxes, pero nakita nila ang need to disciple. Hindi lang dapat ang bata magbaton sa mga boxes, kundi makabati man sila story, kag ma-disciple man sila, kag eventually later, they will become a Christian, kag maging member sa mga simbahanan naton. So, what a very good program, gid. Hindi lang siya giving, kundi may paghatagid sa training kag discipleship. Number 4, boxes have been packed and sent by children and families from several countries around the world. Example, Australia, Canada, Finland, Germany, Japan, New Zealand, Spain, United Kingdom, and the United States. Butsilingon, damo-damo, galing yung mga nations siya from all over the world, nga mga kabataan man mismo nag-impake sa sininga gift box, kag nagapangamuyo, kag may intention diya nga maghatag sang gifts sa mga kabataan all over the world. Gani makita naton ang concern sa mga bata, no? Sa titigan naton bilang mga ministry partner
nga ang ini nga ginhimo sa mga kabataan kangay ni Lord nga ginabutang niya din sa kamot, ibutang taman sa atong kamot, malapit sa atong dughan ang pag-alaga kag ang pag-care sa sining mga minsan sining nga ministries, especially ning gift box nga makalapot kid sa mga kabataan naton. Okay, now let's go to the journey of a gift box. Aring nami para maintindihan naton din ginagumpisa, din nagalin ang gift box paano siya gi-prepare kung paano siya makalabot sa kamot sa isa ka bata. Now, I am going to tell you a story that illustrates the journey of a gift box. Pumati ka mo ha, may istorya diri nga magkaintindi kita kung paano siya naghalin sa permiro pagkadto sa bata. Ining atong nga gift box sa siningaga. Our story starts with a girl named Rachel who heard at her church about Operation Christmas Child. So may isa ka bata nga si Rachel, nga sa iya simbahan nakabati siya na nungod sa sining programa sa OCC. So Rachel wanted to share the love of Jesus with another child. So she decided to pack a gift box. Her parents took her to the store where she purchased toys, coloring books, socks, and other items to fill her box. She wrote a note. Notice that ang iban nga mga gift box, makita nyo may mga letter da sang bata, pagkantuman sa bata ang makabaton. Tapos, baladre, another items to fill her box. She wrote a note, but put a picture of herself in the box, and prayed for the child who would receive it. So, na-notice niyo ang careful nga pag-prepare sa isa ka bata. So, hindi pwedeng magkadtong gift box sa mga pastor, no? Remember, sa ato tanan, sa masamang kamay, hindi natin pwede ubusuhan ini kay gin-prepare ini ang ini nga mga box sa sining mga kabataan. Rachel's church brought the box. So, ini nga box, okay, ginadala ini her box to one of the thousands of drop-off locations. So, all over the world nga naghahatag, itong in-mention natin, may ginatawag sila nga drop-off locations. Nga dito nila ginatipon ang ining mga boxes bago nila ipadala sa different parts of the world nga sa mga nagakinahanglan ng mga kabataan. At a processing center, damo man nga mga volunteers, thousands of them, inspected every box, including Rachel's. They assured every box was full and safe before they packed them into sea containers. So, gifts were sent on trucks and ships to countries all over the world. Rachel's box was sent on a ship to the Philippines or to any other countries abing ang destination niya sini. So, the national leadership team in the Philippines, ang national leadership na to, planned to receive the gifts. They worked to get permission from the government and to train ministry partners. So containers arrived and declared customs. Volunteers transported Rachel's gift to a local church in preparation for an outreach event. So a trained ministry partner planned for the outreach event and the greatest journey. So kumplito, no? Tanan-tanan nagahulagid. And number 9, at one of the outreach event in the Philippines or in any country, a young girl named Julie was invited by a friend at school. Julie decided to attend. Julie didn't understand everything at first, but she loved the fun songs and stories and wanted to hear more about Jesus. Julie and the other children were each given a surprise gift and a booklet that told her more about Jesus. When Julie opened her box, she saw coloring books, socks, and toys. There was a beautiful note inside and a picture of a little girl named Rachel. So the box that Rachel packed halfway around the world made it to Julie, who needed to hear about Jesus. The whole process was possible because of volunteers like you. So tanan kita with OCC, with Samaritan Purse, tanan kita together with the ministry partners and all the volunteers sa mga simbahan naton, nahimo kita nga nang isa nga nahimo nga ang damgo ni Julie nga makabaton halin sa kay Rachel
nga intensyon nga makahatag sa mga kabataan na kalabot gid. Okay? So amo na ang atong nga ginatawag nga journey of a gift box. So makadto naman kita subong. Okay? Diri sa OCC project principle. Ano pala ang project principle sa Operation Christmas Child? Okay, look with me again at page 3. So, diri nato makita sa inyong sa page 3 sa atong guide. There are several principles that guide the OCC project. This will help you understand the vision of the project and understand your responsibilities as a ministry partner. Mag-aatagal ini sa aton sa understanding. Ano ba lang mga responsibilidad nato, no? Ano mga principles na nag-govern or behind sa sining programa? We call you ministry partners because we all partner together. So ginatawag kita nga ministry partners, kita tanan, because we all partner together sa sining buluhaton. So number 1 nga principle dapat naton nga tun-an sining aga, no? Nga dapat amo ni ang guiding principle naton. Every box, ini nga box is a gospel opportunity. Di ba to na po na? Every box is a gospel opportunity. Have everyone repeat the phrase? Pwede naton suliton. Habe? Every box is a gospel opportunity. Okay. So, gospel opportunity siya ang ining box para sa mga kabataan. OCC gift boxes are gospel opportunities because they give a child the opportunity to experience God's love. Mabatyagan niya nga palangga siya. Di ba pag nagatag kita sa mga gifts sa isa katao, piling sa isa katao, kaya ginatagan mo siya sa libre na box. Though may mapil niya kitang bugma. So mo man ini, to show the love of God, to show the love of Jesus Christ in a tangible way, hambal naton kagina, amo ni ang box, and hear the gospel, kag makabati siya sa pulong sa Ginoo. So the gifts open the door for further ministry. Ini nga box, maka-open man ini sang other ministry. Kaya hindi lang ang bata malipay, no? Kundi nga ang iya parents, pag-abot sila, sugid niya. In fact, madamo kita sang nakita nga pag-open pa lang sini, hindi lang ang bata ang nakakalipay, mismo ang mga parents, kaya nga mga utod, kaya kung sino pa ganyan yung mga tao. We all enjoy it, masking kita mga mga partner, nakakalipay kita. Because it will open opportunity para sa tanan nga mabatyagan sang kada isa kag isa ang pagpalangga ni Jesus sa aton. This is why we want to focus on children outside of the church who have not heard the gospel. Amo ni ang rason nga ang box is a gospel opportunity. It becomes the opportunity sa aton mga partner nga makasugid, makapanghatag, nga mabatyagan man sang iban na binagid ang mga wala kabati sa pulong sang Ginoo nga makapalapit sila kay Lord. Number 2, nga principle, 1-1-1 principle. 1-1-1 principle. Anong po sining 1-1-1? One child, remember one child, one gift, once in a lifetime. Sa Ilonggo pa, isa ka bata, isa ka gift, once in a lifetime. Hindi na siya makabaton sa sunod. Isa lang siya dapat makabaton. Kung may 5 sila sa ilang pamilya, isa lang anay ang makabaton subong. Kag sa sunod naman nga tuig, kung sa second season naton, makapanghatag naman kita, ay mahatag naman dahil kita sa sinang bata once in a lifetime. Hindi pwede magliwat nga makabaton siya, makaisa lang. So, liwaton, abi naton, pwede kita kahambal sini, one child, one gift, once in a lifetime. Okay. So OCC wants to share the gospel with as many children as possible. There will never be enough gift boxes for every child who needs to hear about Jesus. We want to use each box as an opportunity to tell a new child about Jesus. Do not divide. Remember, arina, sa 1-1-1 principle, pag isa ka bata ang nagbaton, dapat isa lang gid. Hindi pwede nga tungaon, no? Hindi pwede nga bukaron kay kulang.
Dapat ang tunga sa imo kay paiguon lang. Hindi pwede. Dapat isa lang gid ka bata ang makabaton sa sining nga kauunod sa box once in a lifetime. So klaro? Oh, okay. So do not divide or split boxes between children. Each box is meant for one child only. So number 3, ano ang ato number 3 nga principle? Give box and the greatest journey. So the OCC ministry goes beyond the giving of gifts. There should always be a plan to follow up after an outreach event. So kung siningon, dapat hindi lang yan mag-end ang atong ministry as partners sa pagpangatag. Wala lang kita yung pangatag, kundi nga ini ka box will be used as a tool sa another ministry nga paghahimuon naton nga mga partner, no? So there should always be a plan to follow up. Ano gani? Plan to follow up. Dapat i-follow up gid naton after an outreach event. So ano nga itong nga i-follow up? Aryo, the greatest journey is offered to children who receive a gift box. So atong mga kabataan nga nagbaton sini, ma-proceed na dayon sila sa pag-learn sa mga aton sa mga teachers naton nga mga tudlo sa ila sining aton nga TGJ nga discipleship learning materials naton. So number 4, ari pa, if the greatest journey is not available, kung hindi ko no ini available, may isa pa kita diri. Why did no? Okay, may isa pa kita ka book sini nga ginatawagan TGJ or the greatest gift booklet after an outreach sa ari pagali. Ining duha. So amo ning mabaton niya ko sining box pero after mabaton amo dahil ni ang masunod nga itudlok sa iya. Number 4, partnership and resources. Lesson as I read the resource statement on the bottom of page 3, no, sa inyo, makita niyo na sa inyo nga MP guide. You as ministry partner have the opportunity to donate space. Dapat dako gid ang space naton para sa atong mga kabataan. Sa atong partnership dapat may mga resources nga gina-require sa ato. Preparahan man naton sa manami nga mga place sa atong kabataan. So ano ko na ambal sa mga space diri dapat may ara nga mag-donate sa aton sang dako nga lugar. Services and money. Kay kinahanglan naton dakong gisa mga labi na gid kon tag-ululan o 50 ka init ang lugar. So ining mga kwarta magamit ni sa pagbatindog sa tulda o di gani iban pa gid nga magkinahanglan like mga snacks sa mga kabataan naton da. Ang basta nga tanan nga kinahanglanon sa sulod nga sa isa ka lugar nga mangin maayo para sa mga kabataan sa pag-train sa ila. So, you as a ministry partner have the opportunity to donate all these things. You are not required to donate. You are not required to donate. But without donations, hindi ka man gina-required isang OCC or sang Samaritan's Purse. Pero, kung na-notice natin, without donations, the ministry cannot grow in our country. Sa aton mga simbahan, kinahanglan gid nagapangita kita sa madonate kay usa kulang gid. Kag kung damo na gid mga kabataan ng recipient sa aton nga ministry, mangita gid kita sa mga partner man naton nga maga-donate man sa mga kinahanglanon sa aton nga training, no? So importante gid na. So boxes are free gifts to children. Never sell, ari lang, donation. Kaya nga man, kaya hindi nga ministry, labi na gid ang gift box, wala nato na yung ginabaligya. Hindi pwede nga barter, tagaan nyo kami donation, kay mata kami box, hindi gid pwede. So, ang gift box na to, remember, wala hindi ginabaligya, hindi pwede i-barter or exchange the gift boxes. Okay? So, welcome gid ang voluntary nga mga donations ang aton nga mga partners sa ministry. Okay? So amo nang apat ka principle. Are again, you as a ministry partner have the opportunity to donate space and services such as ano wala ang pwede i-donate. Are ang mga need nga gina-anticipate. For example, ang aton transportation ay gagamit man kita sa mga transportation naton kung malayo ang inyong mga training center. Kung
kaya ninyo maghakot sa mga kabataan pakadto dito sa place ay kinahanglan gid naton ang mga transpo kag sa aton mga teacher. These are called gifts in kind. Ginatawag ini sa OCC kag Samaritan's Purse nga GIK o ginatawag nga gifts in kind. Ining mga ginapanghatag naton nga mga donation. Number 2, churches may also be asked to donate money. Ang simbahan, okay. Okay. Number 3, ministry partners are considered regardless of financial donation. Wala naman, o? Wala naman? O, sige. Okay na? Okay, so, batian nato ang aton training, no? Kabay pa nga klaro gid sa aton, kag napukaw ang aton nga tagipusoon nga mga partner kita. Sa aton nga gintunan, una bes si Jesus gid mismo na akig sa mga tao or anyone among us nga kung hindi naton tagaan attention ang aton mga kabataan, hindi naton sila pagpalanggaon kag hindi naton sila pag-reach out. So kung ano nabatyagan ni Jesus, dapat mabatyagan taman ina. So salamat gid. God bless you. Have a nice day. Nice. Sige, may naaga sa tanan, mga kapastoran, kag partner sa ministry. Kagadayaw kita sa Ginoo, pasalamat karami gid sa pagpastar sa OCC, nga sa diin ministry na sa Ginoo, kag sa sinin naman nga agaya, ato naman pagkatunan about sa outreach events. No, may mga pamagi man kita, no, kung paano kita muad o kung paano kita invite agi sa sining mga kabataan or pwede man nga mga adult, no. So now let's think about the children you might invite to your outreach event. Listen, mayari ako tatlo ka mga istorya, nag-isa-isa o kung tatlo ni ka mga strategies, no, nga sa diin kita maghimo nga makabulig kag sa diin sa ministry kag sa hiliguton sa Ginoo. Mayari kita tatlo ka mga strategy nga ang una gid friend to friend, new ministry kadua kag tatlo no access. Wala gid sa access. So first day, friend to friend, a children's ministry of a small church wanted to teach her Sunday school children about evangelism. No? She had 10 children in her weekly class. She worked with these 10 Sunday school children over several weeks. No? Okay. So dapat gid, may ara kita nga mga kabataan na dapat gid atong tudluan, atong trainingon, nga sa diin sila man ang pagagamito naton bilang palagyan nga sa diin ma-evangelize ang iban ng mga kabataan. Example, no? Kung may pulo kita nga gina-train o kung ginatudloan ng kabataan, so tudloan na gid sila, una gid, nga sa diin encourage sila nga kuhaon ang ngalan, pangamuyuan, kag i-invite ang ina nga mga friends nila. Kag butang ta sa pulo sila, sa tatlo, sa isa, may tatlo sa ka-friends nga may invite. So mahimo sa nga 30 nga mga children nga sa diin maka-attend sa sini nga o sa atong church o kon sa Sunday school, no, children. Kag sa diin isama ni siya nga pamagi ng ini nga mga kabataan magtubo kag wala sa imposible nga ilang inikanan mismo madalaman sa church. So dili naton tulokon kag aton man siya aton man siya pangamuyuan nga ang ini nga mga kabataan itudluan kagid, itrainingon kagid kay sila ni ang mga isa sa mga importante gid sa ginarian sa Ginoo. So that is why ang mga kabataan importante gid sa church. Kung isa hindi naton sila masapakan, daw baliwala,
Pero kung nato lang taon mga kabataan, importante sa tubakan sa Ginoo. That is why nga, kung nato lang taon, mag-una kita gani, kung nato ilang taon, mag-una kita sa mga kabataan sa pag-outlet sa ila, kag sa uli, mga ginikanan madalang. So that is why nga kita ng mga pastors, mga Sunday schoolers, dapat give, o kung teachers, na dapat give, encourage na give ang mga kabataan nga tudluan. Hindi sila nga baliwala nga sa ila, pero importante sila. Kag sila ang ginagamit ng sa Ginoo, nga sa diin ng mga ginikanan, mag-carry sa simbahan. So muna sa muna, give, no, sa mga strategy, friend to friend. So kailangan kita mga teachers, kita mga nagatudlo, makita man na friendly kita. No? So importante na sa, okay mga pastors? Okay mga buot, mga pastor ni. Kag mga ato ng mga Sunday school teacher, mga buot na sila. So kailangan makita gid kay kita mga employee gitaan. So this is a great example of a model we call friend to friend. So importante gid sa amon sa ang great example ang friend to friend. Kita gani ari subong itungod sa friend to friend kita, no? So importante na sa number 2, new ministry. May isa man ding istorya, church is a small city wanted to plant another church in a neighboring town. 2 families were driving nearly an hour every Sunday to come to the church. These 2 families planned an outreach event. They knock on doors and give personal outreach event invitations to non-Christian neighbors. It was the first many of these families had even been invited to a Christian event. Most of the church came along with their entire family to the event. Isa man gili nga dapat tamanin mo, no, nga may duwati ka pamilya nga muna ilang inobra, no, nga nagakadto sila door to door, kag sa diin sila mismo nagapakita nga tungod sa gugma sa Ginoo, kung nato lang taon gani hindi maapos ang ministry. Kag specialist sini nga mga ano namin gini sa emplo, kag sundon taman nga importante gid ang ato nga commitment. Kag importante gid ang ato nga presensya to reach out the people nga wala pa nakakilala sa Ginoo. So kanami sang ilang mga ginahimo nga dapat man kita nga mga pastors, kita nga mga kanakan sa Ginoo, amo man sa dapat ini. Nga sa diin pamagi man sa nga mabot ang tinion nga sila mismo makakilala sa Ginoo nga maging matutunan sila sa buluaton sa Ginoo. Kag kanami sa sila nga pagpastar sa aton. Now, several of the children and their parents put their faith in Jesus and became founding members of the church plan. This is an example of new ministry. Use of CC to start a children ministry, a new program, or to plant a church. So, ang isa sa mga kanaming gid nga may plano kita mag-plant new church, amon isa ang manami nga mga strategy, mga kauturan. Giman sa OCC. That is why nga very rich, kag blessing gid, kagulahan gid mga kauturan nga kita parts ang sila nga programa sa OCC nga gin create man sa Ginoo. So isa na sa mga pamagi nga maka-build kita new church pagi sila nga sa diin ang kapisan, ang commitment nga sa diin maka-minister kita sa Ginoo. So amo na sa tatlo ko mga strategy, amo sa duwa, friend to friend, new ministry, pagi sila nga sa diin na ato gid nga commitment. No access. Butsulingon, no, wala gid bala sang access, wala gid sila sang ginatawag nga though kumbaga siguro sa parte ni sa mga sa mga bukid o kung hindi sila malabot sang gospel o kung sa mga balita nga sa amo ganit ang experience na mo sa ang ginahimo sa taga-OCC nga sa diin nagakadto sa mga matabo ka sa suba kung isa mabudlay malayo nga hindi ka way transportation nga masakyan ka makadto lakton mo gid amo na sa nga sa diin maka-access kita didto nga
pagiman sini, no? A layperson of the small church was burden for the children who pick up garbage at a local garbage dump outside of town. May isa ka na layperson, no? Sa church nga may kabugakan gisa sa sini nga bata, no? That's why naging kuha niya, no? Ara sa nagapamusura, sakto na, nagapamusura. Kaga many of these children do not go to school. Wala sila, why eskwela? Luoy na sila nga kabataan. Amo na ang isa, no, importante, gid nga mangin mapisan kita, no, kay kung may mga ginikanan man, wala sa Ginoo, wala kilala sa Ginoo, wala Kristo sila kinabuhi. Kaluluoy mga kabataan. Though mga sapat lang sila nga pabata, bayan na dayon. Kaluluoy sila. So wala sa eskwela. Kagas, astaw da, inagla sila na sa mga dalan, kung makita ka mga oros, bisa din kita ng mga town, o sa mga downtown, o sa plaza, makita ka ng mga adik, na bata pa, adik na. So, hindi na kung nato ng taon, sa atong presidente, hindi masolbar, no? Kaya kita mo muna sa luna. Pero ang pulong sa Ginoo, mugit na nakasolbar sa aton. So, muna sa isa sa mga pamagi na sa siningali person, ang iya tagipusoon, grabe gid. So, that is why nga mga kabataan, aragid sa iya kabugatan gid, na gusto niya mabubuligan. He went with a few church members and did a simple program. They shared the gospel, pray some games, and handed out gifts boxes to 100 children. So, amo ning iya nga ginimo yung mga gindalan niya dito sa sa church members man. Nga sa diin amo ni sa nagimo sa programa. So, amo gini sa pinaka-importante gid mga fellow pastors. Amo ni sa pinaka-importante bisan ano kadamo, bisan ano kajutay, ang importante ma-share last. Kaya amo ni sa pinaka-importante. Kaya namin sa silingang istorya, every week, the layperson and his wife went to the garbage, on Sunday morning with a small bus. Mostly about seven children rode the bus to attend children's church. The layperson's wife also worked with the children after church to teach them basic reading and math. Wow! Kanami gid mga sininga testimony, no, ang asawa sa layperson. So after na sang panibawon, iya na ginatipon, ginatudluan, ginapabasa, ginatudluan kung 1 plus 1 equals 2. Amen, Pastor. No? Amo na sa, amen? Amo na nga, pasalamat kita nga may amo na yung programa kasi sa pagkabatuod lang. College ako nakabalo nga, English sa kalabasas. Kung may usisi na to sa una, ito kabalo na ko nga, squash gilin na ang kalabasa. So, amo na sa ang pinaka-importante. So, that is why ngayon mo na mga kapasturan, kaya kaluluoy, mga kabataan. So, isa na sa mga gina-challenge kita sa Ginoo, nga mag-himo sila. Mag-himo sila, kaya mga kabataan, mga kalag na sila. So, muna sa mga kapasturan. So, two of the regular attending children of their faith in Christ. This story shows a great example of children with no access. No access, wala gid na sila kilala kung ano yung simbahan. Go to difficult places or a group that has no access to the gospel. So, importante na sa mga estradiya nga sa diin makakonekta kita sa mga katawan, sa mga kabataan, sa mga katawan na wala pa sa wala pa sa Kristo kag wala pa nakakilala sa Kanya. So, nantaw na ito liwat ang tatlo ning kamodels nga sa diin friend to friend, both silingon, children invite friends to an event and become agents of mission. Na muna sa ikatwa, new ministry, use OCC to start a children's ministry, a new program
or to plant a church. So, isama na sa nga gina-review na to. No access. Go to difficult places or a group that has no access to the gospel. So, kanami gid sang aton pagplastar sa siningang programa. What group of children is God directing you to reach with the gospel? Please turn to page 4. Your MP guide. So, page 4. What is your ministry model and what children will you invite? Instruction. You will see several options here. Choose one or maybe two for these groups to invite to your events. If you do not say your desired group, then fill in one of the space now labeled other. So kung hindi mo ng taon lang, meron na daw. So i-ano nyo lang, i-check nyo lang kung dinda, no? Isa o kung dua, o kung wala, dahil sunat yun na. Kung ano mga gusto nyo nga gani, nga mga pamagi. Okay? And then, check the box. Muna sa no? I-check natin ang box of the group you want to invite. Share your answer with the person sitting next to you. Why did you choose this group? So, mag-share ka mo 2 to 4 minutes. No? And then, number 3, now with the same neighbor, discuss any challenges you may face. How will you overcome these challenges? So, mag-share ka mo da, no? Sa sulod sa 3 man ka minuto. And number 4, take a couple of minutes to write anything that you have learned that may help you later. So, muna sa? And then, excuse me. And then, magkakagto kita sa sa gospel presentation. So, kasi kung kay init. So, kasi, kay init sa cellphone, o gina-imagine ko na gina-imagine ko kung kadamo, kay init dito. O, sige. Gospel presentation. So, importante niya sa ang gospel presentation. So, dili natin i-tunan kung paano natin i-share ang gospel sa mga kabataan. The most important part of your outreach event is the gospel presentation. Ang muna sa pinaka-importante, ang gospel presentation. Hindi ang mga pagkabutang, kundi ang muna sa pinaka-importante, bisawa walang gift, pwede ka ka-gospel presentation. Now, so ang muna sa importante, napatian na magagina, nga sa isa ka box kilanlan oportunidad nga makasiyang sa gospel. So, muna sa ka-importante git. We are going to practice sharing the gospel using a tool that has picture from the greatest gift. First, I will share the gospel presentation with you. Please put down your books, and watch me carefully. Kasi Coco Martin, naras to bang nyo. Watch me carefully. Now, you will practice after you watch me. Okay. First game, no? Amo isa sa mga example nga kanamin may guide na kita. So, amate ka mo, kaglang taon mo ko kung paano sa grasya ka bugay ni sa Ginoo, paano kita mag-present sa gospel. Una gid. Una gid no? Isa gid sa mga atong gid una i-present. Hindi ko awon na atensyon nila. Okay? Kung ang atensyon nila, nga mga pamati sila. So isa sa mga ginahimo o gani, mga pagkapasturan, kung dipindi na sa inyo, kung di mo nyo, kung di man lang kita sa Bacolod, o kung di man lang kita sa Negros, ilunggo kay Chindi na sila, iligay nung kay Chindi na sila. So nga, kung nagili mo, kay Chindi ka mo ilunggo, mag-uugan eh. O kay Chindi ka mo iligay nun, mag-uugan eh. Hambal mo dun, hipos. Pagsige ka, hipos. Kay Chindi man sila mo, o hipos. Pag hipos nila, imo na ako muli. No? Nagsaling ang pulo sa Ginoo,
Kaya matuod din siya. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang Diyos nag-create, makita natin sa Genesis 1:1, nag-create ang Diyos sang langit kaduta. Sang langit kagalibutan. Nga sa diin, makita natin ng picture, ari, na, makita natin ng picture na, nag-create ang Diyos nga perfect, wala sang dagta, wala sang sala, kag tanan manamig, ang mga bulak, no? Ang mga kapispisan, mga sapat, o kagwapo sa mga sapat, pati ang mga katauhan. So, doon natin makita, nag-create sa Ginoo nga perfect ang ining paghimo sa Ginoo kalibutan kagang langit. God created people like you and me to know, love, and obey Him. So ang Diyos nag-create sa aton, no, ikaw kag ako, nga naibaluan naton nga higugma kita sa Ginoo, dapat kita matuman sa Ginoo. He created everything good, and He made everything good. Ang tanang ginimo sa Ginoo maayo gid. Wala sang may diferensya manami. Human were in a perfect. Perfecto ang gin-create sa Ginoo. Relationship with God, may relasyon sa Ginoo. Magkakunik ka sa Ginoo. Everything was good. But, amo ni sa ang pamangkot, but something happened na may nakabo na hindi maayo. Ano ning hindi maayo? Ano ang isa sa mga rason na nagpakasala si Adan kag si Eva? Anong ikaon nila ng prutas? Na anong kaon? Ano nila? Ano to? Sir? Anong ikaon nila? Apol-apol mo karon. Hindi apol. Kundi yung prutas na sa diin man bala nato na insakto ka lang. Hindi insaktong sala. So, anak kabo amo ni. The first people God created disobey God. None. So, nag-disobey sa Ginoo, ang tao, it's one of us also disobeys God. Sin is anything we do, say, or think that is against God. Kung nato lang taon mga kabataan, mga bata, mga audience, kung nato lang taon mga kabataan, na lantawa balaw, kaya tungod sa sala, may mga kabata na nagapanagaw sa hindi iya. Na, so hindi kita magtingala na may mga bata na hindi manami ang attitude ang batasan. Kung nangagaw sa hindi iya na. Tapos, may mga kabataan man, na dako pa sa baba sa iya ginikanan. Na, gasabat sa, kamuda, na, abin nyo, hindi kamo bata, kung buhay pa inyo nanay tatay, amo manigilay mo nyo, okay, kung gamit. Amo na sa sabat-sabat, simple na sa ambal sa nana, sa tatay, pero grabe yung pag-react. Amo na gani, no? Kung nato ng taon, mga kabataan, ang gadget, hindi ginanami. Hindi ginanami, kaya may mga binubakal mo. Hindi ginanami mga gadget, tingnan nila, doon parehas na sa gadget. Na, kapyar ka muna mga kabataan, na tingog sa subong do robot na kag ang kuring nagambal do mo na tingog. Amo na sa na gaban na pag pambuli ko negro sa kuno na negro pero sila negro na amo na sa ang sala tungod sa sala ang attitude ng tao hindi naman namin o kung ang attitude sa mga kabataan. Pero no ang konsekwensya ni, amo ang ginatawag, ang konsekwensya sa sala, amo ang pag-separate sa relasyon sa Ginoo. The Bible says, in Romans 3:23, everyone has sinned, no one can measure up to God's glory. So, for all have sinned, ang tanan nakasala. No? Nawad-an na sang maya sa Ginoo. Pero, kanamigin sa Ginoo, we need God to rescue us.
Kanami gid sa Ginoo, bisan sa lawayon ka mga kabataan mo. Ikaw, sa lawa, hindi na namin. Bata, sa lawayon. Huwag ka pamati. Amo na sa, ang isa sa mga pasaway, kay tungod sa sila, huwag ka pamati. Bisan kita sa lawayon ng mga kabataan, bisan kita nagabato sa atong ginikanan, bisan kita nag-against sa Ginoo, bisan kita nakahimo sa hindi na namihan sa Ginoo, still ang gugma sa Ginoo araw. So, si Jesus willing mag-love sa imo dyan. Willing sa mag-baton sa imo dyan. Bisan kita makasala, bisan kita pasawal ng mga bata, pero willing Japon si Jesus mag-baton sa aton. Na kanami kay Jesus na bisan kita mga sala ginpadala sa aton nga amay. So God's love us and sent Jesus to rescue us from our sin. So sa aton sala ginpadala sa Ginoo kay nagsiling ang Biblia, for God so loved the world now that He gave His only begotten Son, o kung His Son and only Son. Anyone who believes in Him will not die but will have everlasting o kung eternal life. No? Doon na, isang King James. No? So, ang muna sa mga kauturan, ginpadala sa amay, tungod sa gugma niya, ginpadala niya bugtong anak, agod, kung sino magbakon siya, may kabuhi. Hindi sa mapatay, hindi sa mawalay, kundi may kabuhi nga, wala sa katapusan. Kaga muni, no? We learn about Jesus. In the Bible, Jesus did many amazing things. Lang taon naton, ang Ginoo maginimo sa sang katingalahan nga mga bagay-bagay nga tingalagi kita sa iyang pagkagamhanan, pagka-Diyos. Lang taon naton lang, na amon sa Jesus nga nagabot ang bagyo sa tunga sa lahod, kagrabing hangin, ang balod, kadlagko, mabaskog, pero isa lang kamba ni Jesus, kalma. Kag ang balod kag hangin nga mabaskog nagkalma. Amo na ka powerful si Jesus. Amo na sa kagamanan nga pati ang hangin kag ang ulan, ang balod, ang bagyo gatuman sa iyang tingog pa lang. Na kag ang patay ginabanhaw. Ang patay ginabanhaw niya na. So, kung natin makita na, no? Amo na ka powerful sa naton nga manluluwas na si Jesus Christ. Kag sa miracle mo na, 5 ka tinapay, kag 2 ka isda sa pila ka libo nga mga tao napakaon niya. Tungod, gigamit man sang Ginoo, amuman ang bata nga nagdala sang tinapay kag sang isda, sang mga isda. So, di natin makita na amuni gilit ka importante sa mga kabataan na sa tubang sa Ginoo, hasta bata ginagamit nyo na mapakaon niya sa pila ka libo ang bata ginagamit sa Ginoo. So, muna sa kagamanan sa Diyos, amo nang ginimo sa Ginoo sa aton, ang kaayo sa Ginoo, ang kaayo ni Jesus, amo nang ginimo niya, pero, ari, amo ni sa, ang natabo, even though He did many good things, there were people who hated Jesus. May ara Japon ng mga katawan nga nainit sa atong ng Ginoo. That is why again, lansang siya. Na ginlansang aton nga manuluwas. Bisan na ano naton, o kung bisan na ano niya, kahimo sa maayo, bisan na ano niya kahimo o kung pakita sang iya nga gugma, bisan anong ginapakita niya nga kung gisa kita nga mga kabataan nga sa diin pasaway kita, kaging gugma kita sa Ginoo, ngaran na kita sa Ginoo, pero still may mga tao Japon nga gusto o kung nainit sa aton nga Ginoo. Amo na sa pinansan si Jesus. Pero the good news amo ni, ang good news mga bata, na hindi lang na si Jesus Christ, hindi lang si Kristo
nga nagpabilin nga saya kamatayon, kundi ang aton nga Ginoo nano sa after 3 days, nano sa nabanhaw na hamakin siya. Nabanhaw nga aton Ginoo. Kay kung way sa nabanhaw, wala ulos ang aton nga pagtilipon sa buko. Wala sa gospel, wala sa may balita, wala sa ngaliwasan kung si Kristo nagpabilin nga sa lulugman sa kamatayon. Sa muna sa mga bata, nga ang atong Ginoo amugid, matuod gid, kag siya lagi makaluwas sa aton kay siya nabanhaw. Kag nagabot ang tinion, no? Pagkabanaw niya, after 3 days, Jesus overcame death so that we could have a new life. Jesus appeared to his disciples and commanded them to go and tell everyone that He is alive. He is alive today. Na among mga bata, dapat man nasabihin aton ipayag sa mga friends naton, sa mga upod naton ng mga bata man, nasabihin ang Ginoo nasubugin na presenta sa inyo, napatay siya, ginulbong, kag nabanhaw, nabuhi, liwat. That is why nga yari ka mo subong kay gipabalugin sa Ginoo nga siya nabanhaw, kag siya ang magluwas. So muna sa kag makita naton mga bata na makita naton nga Jesus invites you to be His friends and follower. He can save you from the bad things that you do. So, si Jesus, sa sinigid nga adlaw, sa sinigid nga oras, nag-invite sa imo, nga sa diin magsunod ka sa iya, kag ang imo nga mga bad attitude, mga hindi manami nga pamantasan, no? Anon sa Ginoo, pagakwaon sa Ginoo, kag kita makarelasyon sa ating na Ginoo, agi kay Kristo. You have come, have a relationship with God, and one day go to heaven to be with Him. Na magapalangit kita, pagi kay Jesus. Na, muna sa? Tapos, nagasalindi ang pulong sa Ginoo. Ano salindi ang pulong sa Ginoo? Siya ko no, kung ato nituad, agi sa atong mababa, nga si Jesus, natuo kita nga siya nabanhaw, ikaw maluwas. Na, muna sa? Maluwas, ikaw, maluwas kita, kung ituad naton, na si Kristo Jesus, nabanhaw sa kamatayan. So, ay mo naton sa buong mga kabataan, aton ipiyungon ang aton mga mata, na piyungon ta aton mata, duko kita sa aton ulo, kag may mga pamangkutanon ako nga inyo pagasabton, no? Simple na sa nasabton nyo agi sa inyo ng mga kamot. O sige, piyong mata, piyong mata, na piyong dukulo. Hindi ka mamaglantaw sa inyo nga tupad kung ano respansya na napapiyong ta ka mo, God nga, between you and God. Nga hindi ka maglantaw, ay siya gilin na gamit timamo mo ko ni inyo na personal. Sige, piyong mata, tapos may pamangkot ako di. O, una kong pamangkot, amo ni, nagatuwo ka ba na? Kagusto mo ba na? Namangin abyan? Kag ikaw, sumulugod ni Kristo? Hansalan to mo kang Yes, very good. yes, sir. Very good. Oh. Tapos, kadua, nagatuo ka bala? Nga si Kristo lagi na makapatawad sa imo sa lahat? Sa imo nga sa lahat? Yes, sir. Very good. Ginang. Very good ba? Kagang la, sa muni, nagatuo ka bala? Nga si Kristo Jesus, amo ang makaluwas, kag imo blabatunon, imo Diyos ng personal. Very good. Sige, very good. Sige, mag-pray kita, sundon nyo ako pangamuyo, bilang inyong personal pangamuyo. Dear God, ay, may kasunod. Dear God, I want to be your friend and follower. I know that I have
disobey you. I am sorry. Please forgive me. I believe that Jesus died to take the punishment for my sins. I believe that Jesus is alive today. Give me faith to trust and follow only you. I am yours. Kaga, yari ako. Ginabuksan ko ang akong kagibuson. Pinagda ko siya nga akong bilang Diyos kag personal na manluwas. Salamat sa kaluwasan. In Jesus' name, Amen. Amo na sa, no? Diyan natin ipayag, ipakita mo na sa ang istorya. So nga, kung limoon, ano? As you follow Jesus, you will talk to God and read the Bible. So kung paluwar ka na ni Jesus, dapat kita istorya pagi sa pagpangamuyo, dapat kita nagabasa sa pulong sa Ginoo, kaagad na pagid. Nasa diin, following Jesus changes what you do, say, and think. So ang Ginoo, si Jesus ang gid, ang makadula, makabago sa ato nga ginapangambal, hindi manami, siya ang nagabag-o sa ato nga paginawi, kag maabot ang adlaw nga kita malipayon. So muna sa mga kabataan, dapat always kita nga malipayon kay si Jesus aram sa aton. So muna sa mga pastors, mga Sunday schoolers, muna sa pagpresenta sa gospel sa mga kabataan. So medyo boring ako magpresenta sa mga bata, kasi hindi ko yung bata, pero sa mga Sunday schoolers, o kung sa mga usisunta, o kung sino dang yung Sunday school teachers, no? So, kumiyara, pag ikaw mga paano, pag-lead sa Holy Spirit sa inyo, so, tumana, nasa diin, presenta ang gospel, ma-present sila. So, ay muna natin, you will need to practice this gospel presentation several times before your outreach event. So, ito na natin, no, before na, bisang kapila kita sulit-sulit sa pagtuon, practice, para ma-master pagin natin. On pages 5 and 6 of your MP guide, there is study version of the gospel presentation. So, makita na sa inyo nga MP guide. It is more complete with scripture, references, and transitional statements. The words from your presentation page are highlighted on pages 5 and 6. Aranada. So turn your MP guide to pages 33, and 34. So, dyan natin makita. 33, 34. So, muna sa now. And then, this page just reminds you of the main points and actions while you give the presentation. Fold your book this way, no? Muna sa pag-demonstrate the fold. Don't move until everyone has folded this book. Every should show the question page. So, ano kita mo, no? I-fold it siya. So, doon mo rin sa urong ang ibigay. Hindi na. So, wala siya number. Wala siya page number. So, muna sa, no? So, nga, pag nagiging ipag-present sila, nga, rara sa likod. So, and then, now you will practice the gospel presentation using pages, muna ba, o kung sa likod, with a person next to you. Stay in groups, or two for the sake of time. Please stand while you present. Each presenter will have 8 minutes to present. So, himuon ha. Sige. Kita mo partner. Practice. O, practice ka mo da. Kaya mahaw kami. O, sige. So, that's all. Sinati on. Break. Tapos break kita. O, sa kay ma'am ulit naman ang section. So, salamat. God bless us.
Okay pa kamuda? Okay pa? Okay, so padayon ta, we're almost halfway. We're even halfway towards the training. Kita sa section 5. No, sa section 5 sa aton nga training. And section 5 is entitled Volunteers in Event Demonstration. Pero makita na siya sa page 7, no, sa inyong manual, MP Guide manual. Okay, so kinahanglan natin magpreparar para sa aton nga outreach event. And of course, sa aton nga discipleship class sa mga bata. So, before we do that, kinahanglanon gid number 1 is we have to prepare our volunteers. Babalaan naton kung ano gid nga mga tao nga dapat naton itap for this ministry. Okay? So, ini nga section will cover 4 parts. First is ano gid bala ang mga volunteers ang kinahanglanon mo for this ministry para sa mga kabataan, no? So, may ara kita sang pool of volunteer team which consists of four roles nga kung diin makabulig sa aton nga ministry sa mga bata. Number 2 is how will you be able to build your volunteer for this ministry? Number 3, tuluan nakon kamo kung paano nyo i-set up ang place for the event. Ang event nga ginapreparahan naton is ang outreach event. Amo ni siyang event wherein we will distribute the gift boxes to the children and we will share the gospel. Ika-4 is i-demonstrate na kung sa inyo kung paano ipanghatag ang gifts. Okay, may arakit kita sa pamaagi sina. And the last part, sa sininga section, I will be showing you a sample, no? Event agenda, program bala during our outreach event. Ano ang mga, ano ang dapat i-include nyo during the outreach event where you will be sharing the gospel and you will be giving out the gifts. Okay. So makita ni Dara-ara, nakita sa page 7, no? So this is a picture of how you will do your outreach event. Okay? So nakaplastar na ang tanan. But first of all, let's look at the volunteers that we will be needing for the outreach event and also for the entire OCC ministry sa inyong simbahan. Okay? So, number 1 gid nga important nga volunteer is ang OCC contact. Okay? Ang OCC contact. Ano gid bala ang OCC contact nga ginatawag? I assume nga kamo ari di tanan ng OCC contact, no? Subong sa Cmc Training. Kay ano ni siya gali ang OCC contact nga ginatawag? Amo ni siya ang overall coordinator sa OCC sa inyong simbahan. So, siya gid ang naga-coordinate sa OCC from start to finish, no? Meaning, naka-attend siya sa tanan ng mga trainings, no? Siya ang nagapili sa mga teachers. Siya ang nagapreparar sa program for the outreach event. Siya ang nagapili isang place, no? Siya ang nagapili sa mga volunteers. Siya ang nag-receive sa TGJ materials once it's already there. Nag-receive sa boxes. Kag siya man ang naga-encourage, kag naga-support, kag naga-pray sa mga TGJ teachers. Okay? And lastly, ang OCC contact, amo na siya ang naga-collect kag naga-compile sa mga TGJ reports. Okay? So, dako gawa ang responsibilidad sa OCC contact. Okay? So, pwede bala ang pastor maging OCC contact? Pwede. Pero, do maglubog at nagawa ni siya ng responsibilidad kung ang pastor pagkita himuon nga OCC contact or overall coordinator sa OCC sa inyong simbahan. If you can find another person in your church to be the OCC contact, mas maayo pagid. Okay? So, overall in charge, coordinator sa OCC ministry sa inyong church, amo na siyang ginatawag nga OCC contact. Okay? So, I know, may ara na kita OCC contact diri subong. So, kamo gid ang responsible. Kamo ang sukto namon sa reports later on. Kay ang tapos graduation, you will be giving out the reports to us. Okay? We will discuss the reports later on. Kung ano ang inyo kaihatag sa amon after the graduation is over. Okay? So, aside from the OCC contact, may ara kita sa 4 main volunteer roles, no? So, OCC contact, please listen carefully because these are the volunteer roles, no, nga inyo pangitaon sa inyong church to help support the OCC ministry in your church. Okay?
sa aton nga outreach event, very important gid nga may ara kita sa hosts. Okay? Sino ni siya ang host? Ano ang responsibilities ang host? Ang host ang prepare some place, no, where you will do your outreach event, and they will make the place very safe for the children. Kag very personal gid ang experience para sa mga kabataan and their families. Okay? Makita niyo sa picture dira, pila ka bilog ang host? Pila ka bilog ang host? Sa inyo nga guide, page 7. Pila? 1. Baka i-count, please. 4 ka hosts, no? Assuming we have, pila ni ka mga kabataan? 100 na ni, di ba gani, no? So, mas maayo kung mas madamo ka mo host, kay amo na siya ang papungko sa mga bata, naga-welcome sa mga nanay, and you sit them at the right sitting place, no? So, maayo gid if you can get as many hosts as possible, especially if you're doing 100 children in one outreach event. So, the more the children, the more the host, the better. Okay? Number 2 is the presenters. Ano ni siya ang role ng presenters? During the outreach event, ang presenters, amo na siya ang nag-share sang gospel in a child-friendly way. No? So, ipiliun yung presenter ang manami mag-istorya sa mga bata. No? Pastors, excuse me ha, manami man kabalo man kita tanan, pastor man kumo, manami man kita mag-share sa gospel, pero ang aton audience hindi bata. Luwas kong children's pastor kagid. So, mas maayo if you can choose someone who really works with the children para maka-level siya sa mga bata. Hindi ang mga bata ang ma-level sa aton, mga pastor. Kaya na-notice kung akong pastor, daw mawali na, no? Daw gawali sa mga bata. Hindi na siya gusto yan. Hindi na nila ma-appreciate ang wali naton. And in fact, diri sa aton nga MP Guide, ginhambal nga, ang gospel presentation is only 8 to 10 minutes. No? So, kita mga pastor, makawali kita sa 10 minutes. Hindi gid siguro ay. So, please choose someone who can best share the gospel to children. Okay? So, amo na siya ang presenters. Number 3, nga role, volunteer role, nga kinahanglan natin is prayer supporters. Okay? So, matanaw kita diri, no? Sa aton nga guide, pila ka bilog ang prayer supporters da? Okay, 4 lang. No, wala akong ginahambal nga 4 lang. You can have more, okay? Pero isa na siya sa mga volunteer roles nga dapat i-include natin sa aton nga ministry sa OCC, sa aton mga kasimbahanan. Okay? So, abi nyo bala, ang prayer support doesn't have to be bataon. No? Sino bala ang palapangamuyo sa atong simbahan? Ang mga tigulang, pwede gid i-include. Okay? So, if you can have mga senior citizen to be in the prayer support, mas maayo gid. Okay? Ano gid bala ang aton pangamuyuan? Pangamuyuan naton ang mga kabataan. Okay? Nga mga responsive sila sa gospel, and this ministry will be an open door also sa mga families nila as well. Okay? And the last volunteer role is TGJ teachers. Okay? So, ang TGJ teachers are responsible to disciple the children after they have received the boxes. Okay? So, ara man na sila during the outreach event para makilala na nila at makita sila sa mga kabataan. They are responsible to conduct the greatest journey discipleship class with the children. Kaya sila mismo ang mang-invite sa mga kabataan to attend the TGJ class. Okay? So, 4 na siya ka main volunteer roles. Okay? Ara na makita at the bottom of the page, sa page 7. So, OCC contact, please take note of the 4 main volunteer roles. Number 1, host, presenters. Number 2, number 3, prayer supporters. And the last is the TGJ teachers. Okay? So, amo na siyang pangitaon nyo. No? Ano pa lang kita subong? October? Saan kita managtag sa aton ng mga boxes man? Siguro mga March or April. Subong pa lang, pangita na ka mga daan kung sino to ang pwede ninyo mabutang sa sini nga mga roles. Part 2 is, how can you share the vision of OCC para makita nyo, makakuha ka mo sa inyo nga volunteers. Okay?
Number one step, no, kung paano ka mo maka-come up sa volunteers nyo sa inyong church is you have to share about OCC. So, subong pala, naka-attend ka subong, no, mga pastor, magbalik ka mo sa mga simbahan nyo, i-share nyo ang vision sa OCC. Okay? And, of course, wala man tayo nagapili kung sino, kung anong edad mo. Anyone can volunteer for OCC. Basta may ara kilang vision, may ara ka burden for the children to evangelize and disciple them. Okay? So, ipahibalo sa bilog nga simbahan kung ano gid ang OCC, and from there you will know kung sino gid ang ginatandog sa Ginoo nga mangin part kag volunteer sa OCC ministry. Number 2, when you have shared the vision of OCC in your church, okay, you can now select your volunteers. Okay? So, of course, mangkot ka mo kung sino sa inyo ang gusto mangin part sa OCC sa atong nga simbahan, just approach me. No? Amo na pabalon nyo sila, kag pakadtuon nyo sila sa imo para mabalaan nyo kung ano gid ang role nga nagakaigo sa ila. Okay? So you select your volunteers and also have time to talk to them so that you would know kung diin gid sila nagafit in nga role para sa aton nga ministry. Okay? So number 3, third step naton towards building a team of volunteers is you have to prepare for your outreach event. Okay? So, bisan pa, malayo pa na siya, sa subong palangadaan, no? Kung kabalo na kamo, kung diin yung hiwato ng outreach event, preparahon nyo na nga daan, no? You have to make preparations for your outreach event. Okay? You have to, once you have gathered the volunteers in place, ma-plan kamo for the outreach event, at least once a week, ma-meet kamo. Okay? Then, itagaan mo na nga daan ang inyong ibo-volunteer sa specific roles nila sa sina na event, outreach event. Okay? And also, dapat may naka-assign ka na kung sino ang presenters mo. Okay? So, most likely, kabalo ka naman siguro kung sino gid manami, dira maghambal sa mga bata, magtudlo sa mga bata. So, i-kuan mo na daan, i-mark mo na daan, pahibalon mo sila that they were chosen or they will be responsible to share the gospel during the outreach event. Okay? So, muna siyang himuon naton. Pagbalik ta sa mga simbahan ta, i-share ta ang ministry sa OCC for the purpose of building up your volunteer team. Okay? Now we go to the third part is dapat i-prepare nato, no, ang aton nga space, no? How do we set up the space for the event? Ano gani ang aton nga event for the bata? Ano gani kung diin naghahatag kita sang gifts? Ano na siyang ginatawag? Ano to gani? Outreach event. Very good. Okay? Outreach event is the event where you give out the boxes and you share the gospel. Okay? Makita natin dire, no, sa aton yung illustration, sa picture naton, no, sa MP guide naton, nga may ara gid sang specific arrangement for the kids, for the children, no? So makita naton, wala ginasimpon ang babae kag lalaki. Gina-separate gid on one side ang mga babae kag on one side ang mga lalaki. And also they are arranged according to age. Una, sa printi, ang mga hubin. 2 to 4 anay ang ara sa front. Mauna, masunod ang 5 to 9, ang kag ang sa likod, ang muna siya ang 10 to 14 nga mga boxes, mga bata. Okay? Why do you think important gid nga amo gid ni ang arrangement sa mga bata? Sige be, nga abe, nga aayhan nga kinahanglan ni-arrange gid naton in this way. Hindi nga bisan pa gusto na lang, no? Nga bisan diin lang kamo kung kuha bahala kamo. Okay? So why do you think it's important for us to organize the children in this arrangement? Why? Visual. Taas ang nasa likod. Oo. Second, ano pa? Ang mga may makabati. Oo. Attention nila. Focus gid. Oo. Then,
sa likod ng mga may edad na, dali mo sila magka-understand, para sa mga dapat mabatian Sakto gid, Pastor. Thank you gid for that, no? So, nibal-an naton do mas kung ang mga dagko ang sa tubang di makakita ang mga bata sa likod. Tapos ang sa tubang kinanglan gid siguro nga tutukan gid naton mga gagmay, kinanglan nga papungkuon sila naton maayo hindi sila magahod, mamati sila mayad. Okay. So, makita man naton dira sa arrangement nga ang mga boxes naton ara sa atubangan, sa atubangan. Okay? Wala siya sa likod, ara siya sa tubangan. Kag na-arrange man siya according to the gender and according to the age. Okay? So makita niyo sa upod sa mga boxes, upod man ang the greatest gift, no? Never forget to give the greatest gift along with the shoe boxes, the gift boxes. Ang aton balang mga boxes, may sticker na siya, no? Nga na-label, nga girl and boy, kag nabutang man dira kung ano nga age group. So, mabalaan ninyo kung ano ni siya nga box para kay sino nga bata. Okay? So, you have to also arrange the boxes according to the age group and according to gender. So, i-separate nyo na nga daan ang girls, kag i-separate nyo ang boys, i-arrange nyo according to the age group para maglawag ka mo sa mga bata, hindi na ka mo pangita sala-sala, ihatag nyo na diretso because it is already arranged. Okay? Ang wala din napakita sa picture is very important. Ang mga boxes, kinanglan i-cover the gift. Okay? Dapat tabunan gid ang mga boxes. Hindi naton pagpakita sa mga bata nga may ara kita sa gift na ihatag sa ila nga aman. Nga kung makita nila ano, sila kumbaga wrong motive. okay. ang ila focus sa Yes, ma-distract sila, matanaw na lang sila sa regalo, hindi na sila mamati sa gospel. Okay? Tapos pag-present mo, mauuna lang sila. Oo na tayo. Okay? So we want the gift to come as a surprise to the children. Okay? So, amo na siya himuon naton. Kag hindi kita kung itabunan man naton, hindi ang dositro nga material ha. Dapat ng kwalgit, hindi kit makita. May suspense gid siya. Okay? Is that clear? Yes. So, hindi ninyo rin makita, pwede nyo butangan sa inyong guide. Cover the boxes. Okay? Kaya wala na nabutang diri. Hindi ko ihatag nyo, i-share nyo ni sa uli. Kagalipat na kamo sa training na dapat ka recover. Okay? So, kung may ballpen ka mo, butangan nyo di cover the boxes. Okay? Cover the boxes na. Okay? Is that clear? So, umugid din aton nga arrangement ha. Please follow accordingly. Hindi nyo nagidi malipatan kay din picture. Nagidi ari nagidi sa guide. Okay? Nan. Kaya may ara kami nakita sa mga, may isa kami ka-church nga nag-observe namon, wala nila yung tabunan ng boxes. No? So, mga bata, kasala-sala, excited na sila yung mag-gift giving. Okay. Next part nga i-discuss natin is ang event, no? I-practice natin ang event, no? Ang outreach event. Okay? So, we need 5 volunteers to be the hosts. Of course, because of lack of audience right now, siguro hindi natin ma-practice. But, let's say, may ara kita sang dako nga crowd subong sa aton nga MP training, mangita kita sang 5 volunteers to be hosts. Kag kung magkwadto na sila diri sa tubang, no? Mahambal sila welcome, okay? Then we have 2 volunteers for the presenters who will go, amo ni arrangement nila, no? Okay. So medyo, we will skip this part na lang, Pastor, okay? Kasi wala tayong volunteers, okay? But nevertheless, this is also included in the MP training. Now we go to the last part of how to set up the space for an outreach event. Number 5 is, no, this is number 5. Number 6 is the agenda. How to give boxes out to the children. Okay. So, hambal ko kay ina, no, dapat i-follow gid naton, no? Ang order, kinanglan i-separate gid ang babae kag lalaki. Okay? Then, after the invitation to the greatest journey
have your designated volunteers come to the front. So after nato na-present sa gospel, okay? So before we give out the boxes, before we give out the boxes, no? Mauna anay ang gospel presentation. After kita naka-present sa gospel, and nag-invite kita for them to receive Jesus Christ, we are now ready to invite them to the greatest journey nga class, discipleship class. After na siya natapos, no, we will prepare to give out the boxes na. Okay? Number 1, you have to remember is only give the boxes to children who were invited and are present at the event. Dapat sa outreach event, ara gid ang lista nyo sa mga bata na hatagan sa gifts. Kung wala ang bata, ginlawag ang iyang ngalan, kag wala siya, absent siya, hindi na siya pwede ihatag sa nanay, hindi pwede ihatag sa utod niya. Dapat present gid ang bata. Okay? So, muna siya aton nga pamaagi. Ma'am, how about kung paano namang box kung wala? Wala siya. Okay, kung wala ang bata, i-hold nyo lang anay ang box. Kung kilala nyo ang bata, kadtuan nyo gid sa balay niya. Kay nga aman, ang very important gid is ma-share naton ang gospel before naton mahatag ang box. Okay? So, of course, ang order naton is unahon naton hatag ang 2 to 4, then 5 to 9, followed by 10 to 14. So, unahon naton ang girls, then boys, then girls naman sa 5 to 9, and so on and so forth. Okay. Kung wala na kita sang box para sa sina nga age group, for example, no, bayara kita 10 to 14, kag wala na sa 10 to 14, manao kita 1 age group lower. Okay? So, 5 to 9. Kung wala naman kita sang 5 to 9, manao naman ta sa 2 to 4. Okay, so na siya. So, hambal ko kay Ina, no? Always give the box together with the greatest journey. Na. Upod gina yan, hindi gina separate. Dapat upod. Okay. Upod gina siya ang the greatest gift. Okay. And, hambalon nyo ang bata, before we distribute the boxes, hindi anay pag-abrihan ang gift. Dululungan, abri sang gift. No? Okay? Then, kung naka-receive na ang tanan sang box, ma-countdown kita. 3, 2, 1, open! No? So, dululungan na kita, abri sila gali. Ang mga bata, ang mga gagmay, pwede natin sila buligan, mag-abri, kay mabudlay si ila. Okay, di ba sealed ni siya with a tape? So, may ara kita sang cutter or ballpen, abrihan ta ni siya ang box sa mga gagmay nga mga bata. Okay, what else will you do? Spend time with the children at the moment that they open their gifts. Turyahon nyo man sila, kung nga analipay sila, nga nakabaton sila nga gift. Kaya nga aman, gusto na mo mabatian ang mga testimony sa mga bata kung ano ang impact sa gift sa ila kag sa ila nga family, because you will give that to us, the story behind the box, no? Sa mga kabataan. Okay? So the last part in this section is the agenda, no? Sample event agenda sa page 8, how to plan a child-friendly outreach event. This is just a sample of the program that you can make during your outreach event. Pwede nyo ni siya i-revise, pwede nyo i-modify, but always bear in mind, make it as simple as possible, kag child-friendly and gospel-focused. No? Wala kita wala naton ginatagaan, we don't plan the program for the parents, and whoever is there, no, mga politiko, pero ga-plan kita sa program para sa aton nga mga kabataan. So, pwede ka mo ka puppet show, pwede ka mo ka dance number sa mga kabataan, no? But very important is a gospel presentation. Okay, sa sininga program. Okay? So, wala na gid ka mo sang excuse, no? May gitagaan na gid ka mo ya sang sample. Okay? So, wala dahil buta ang pamahaw, pero optional na lang na. Pwede man ka pumahatag pamahaw, pwede man hindi. No? Pero kung may budget ka mo, mayagit nga may pamahaw, pwede. Okay, so, part na siya sa preparation.
Okay, clear bala? May pamangkot? Okay, next. Ara na kita sa section 6. Okay? Section 6, page 9 and 10 sa inyong MP guide. Yan. Okay, this is especially for the OCC contact. This is your overall plan. Na ano gid bala ang preparahan yung grabe gid ang OCC gikintagaan gid kamo sanghan ay hindi na kamo kinahanglan manumdum paano pa tong i-prepare ko man. So this is a checklist of the things that you need to prepare for the outreach event and of course your follow-up. Okay, number 1, very foundational gid ang prayer. Okay. So recruit a prayer leader for the outreach event. May aragid ka mo sa isa ka main na prayer leader. Kag siya ang responsible nga mangita naman sa other volunteers to be involved in prayer. Okay? So the prayer leader can be a member of the OCC prayer network, will enlist people to pray for the outreach event, and will provide prayer support at the outreach event. Nan. So, ang mo ginauna nyo nga pangitaon gid ang prayer leader. Okay. Number 2, you have to determine the event size and number of events. Ideally, manami gid kung 100 ang bata nyo, split nyo into 2. Pero, syempre, that will require more work. If you cannot do it duwa ka beses, pwede isa lang ka beses, pero you need a bigger space for that. Okay? So, if you have decided sa imo nga church nga 100 ka bata ang hatagan niyo sa boxes, be sure na makaigo sa space ang 100 ka bata. Kung sa inyo nga church, kung di inyo man nahiwaton sa barangay hall or sa community, sa balay, sa garahe, be sure na may ara ka mo space good for 100. Siguro, please make corrections dira, kay nabutang dira ka na 200. Wala kita gahatag 200. Never have more than 200. Oo. So, in other countries, they give 200 maximum. Okay? But sa aton, 100. Sa Philippines, 100 lagi ka children ang maximum na mahatagan natin sa gift per church. Okay? So amo na siya, no? Mga OCC contact, please prepare your place for the event size. Your place will depend on the size or the number of children that you will be giving out the boxes to. Okay, number 3 is the event space. Event size, event space. Amo man nagyapo, no? So, always look for a space na adequate good for the number or the size of your children. No? Number of children that you will be giving out. Kung outdoor siya, no? Dapat may backup plan good kung nag-aulan or laging summer daw, wala mong kaulan. Okay. Number 4 is, na-mention na nato ni, ang volunteers. Okay? So, isa na sa mga checklist ninyo, mga OCC contact, find the right volunteers to make your event safe and engaging. Sige, i-review ta to bila. I-review ta to ang 4 main volunteer roles. Number 1 is the host. Number 2, presenters. Number 3 is the prayer support, and the last is the TGJ teachers. Amo ginang 4 main volunteer roles nga pangitaon naton sa aton nga church to be involved in the OCC ministry. And of course, the number 5th preparation or plan nga aton nga himuon is aton nga event. Plan an enjoyable, child-friendly event. Keep the gifts a surprise and share child-friendly, Christ-centered gospel presentation. Okay? So, before the event, kinanglan na prepare ta ng boxes ta, ara na ang gospel presentation material, kag ang aton the greatest gift. Anong pagid ang prepare naton? Siyempre, ang mga volunteers ara gift. So, everything should be in place already. Kung gusto niyo magpahimo sa tarpaulin for the event, pwede man na siya. No? Isulat niyo na dira sa mga items that you need to prepare for this event. Sa amon nga church, sa first season namo, nagpahimo gid kami ng t-shirt sa tanan nga mga teachers. So, ara ang OCC, ara man ang name sa church namin. So, mga add-ons na lang na. Siyempre, it also entails money. So, may extra expense gid. Okay? Ano pa gid ang prepare naton before the event? Kung if you decide
to serve snacks. Ma-prepare ka mo sina. Pila ang budget para pakaunon nyo ang 100 ka children. Sino ang ma-prepare sini? Ano ang ihatag natin? No? So things like that. So, amo na siya i-prepare nyo. Number 6, family. Plan to connect parents and other adults to your church. So how will you connect your parents, the parents to your church? So possible nga may ara man kita sa ministry, sa volunteers nga ma-follow up man sa mga parents nila. Okay, may iban mga pastors nagabisita gid sa mga panimalay sa mga kabataan. So pwede man na siya. And number 7, of course, the most important is ang follow-up naton. So develop a follow-up plan using the greatest journey or the greatest gift. Okay? So, very important gid, no? Amo na nga sa vision casting pa lang, before ka muna kadto diri, ginapa-prepara, ginapalista gid ang teachers. Because without teachers, hindi ka mo pwede makahimo sa OCC sa inyong simbahan. Okay? Kay sino ma-follow up sa mga bata kung wala ang teachers? Okay, ang OCC is not just giving out the boxes, but it's also discipling the children. So be sure nga ang teacher nga nasulat ninyo, available gid sila. Hindi nga sila nga kaisa lang sila matuto, tapos na. No, we have 12 lessons. So dapat, kung hindi sila available the whole time, at least makatidto sila tatlo. No? So get their commitment kung ano ang kaya nila nga ihatag. Okay, what materials or programs will you use? When will you have your first follow-up meeting for the children? And where will you have your meetings? So, i-prepare niyo naman na siya nga daan. Sa outreach event niyo, hambalo niyo ang mga bata, saan o sila mabalik para sa TGJ class. So, dapat may date na, kag may time, kag may place, kung di inyo hiwaton ang inyong TGJ class. Okay, is that clear? Yan, amo na inyong preparahon o sisi konta. Okay, review ko nyo gid ni Mayo ha. Kay amo na yung mga preparation sa kinahanglan nyo before the outreach, during the entirety of the OCC ministry sa inyong church. Okay, so thank you. And now we go on to the section 7. Next. Section 7. So, padayon kita no, kag nalipay da kamo kay part kita sa programa sa OCC, naging partner kita tanan. Kag excited lagi kita yung magtudlog sa mga kabataan nato. So, diri sa atong section 7, kag sa inyong MP guide, turn to page 11B. Okay? So, amo ni ang section 7 about follow-up ni kag ang importante ang the greatest gift for outreach and discipleship. So, earlier in the training, gin-discuss na to sa naligat ang the greatest journey or TGJ. So, TGJ is the best option for follow-up after your outreach event. We need to understand matapos ang event sa gift giving na to kag naghatag kita sa aton box together with our greatest gift. Remember always that we need to move forward kung pwede lang very fast, hindi natin pagpadugay-dugayan, ka-excited pang mga kabataan sini. So kinahanglan magakadto na nga daan kita sa aton nga follow-up system. Kay ang mga kabataan naton willing gina sila magpamati kag excited di sila the first time nga nagbaton sila sa ilang mga box kag sa aton nga story. So this time aton tun-an ato no nga opportunity ang aton nga TGJ is not available anywhere, but we always want children to get a chance to hear more about Jesus, and the greatest gift booklet is a great tool. Amo niyo, the greatest gift booklet is a great tool to use for follow-up. Pwede gid ini magamit sa atong follow-up, no? So tandaan naton nga aside from our greatest journey, amo ni ang duha ang pwede gid magtudlo sa ila automatic sa pag-follow-up sa atong mga kabataan pananungod sa atong itudlo sa ila. So on page 12 sa inyong guide,
makita niya, you will see nga may mga 5 kita ka steps that can be used to prepare a Bible story lesson. So, importante sa mga bata nato niya, hindi magidwali. Kay kabataan na sila mo, kinanglan niya ang artistic, articulate, kaya well-planned, kaya mga techniques kung paano magtudlo. So, namin di sa OCC, kaya kintagaan nila kita tools, kag mga ginatawag na ito, mga steps, no? Pero ara sa aton di ako ng diskarte. That's why nga kinanglan gidya matun-an naton, labi na gid sa inyo mga MP ministry partners naton, mga pastor, pili gid kamuya sa mayo ng mga manugtudlo. Kaya importante gina nga hindi bala boring ang klase, nga hindi bala matakan dahil ang mga kabataan. We need always to remember nga 7 to 8 minutes lang ina. So nagakinanglan niya sang eksperto mga storyteller, mga discipler, mga manugtudlo naton. So sige, makadto kita diri sa 5 steps, no? Nga ginahatag sa aton bilang guide kung paano kita magtudlo kag sa paghimo sa aton follow up. First, inyo makita dira, no? Nga siling niya, tell the story. Pwede gali nga magamit kita sa scriptures coming from the Bible, besides sa aton nga the greatest gift, pwede man ang the greatest gift, or ini nga story o kung ang ara sa Bible directly. So, manami ikit gali nga advice nga pwede before na kita mag-prepare sa pagtudlo sa mga kabataan, dapat ang mga teachers naton mabasa gid nila ini, matun-an, ma-memorize gani kung ano ang ginatudlo dire, para nga kung magtudlo ka, flowing na lang bala, hindi ka na magkadto-kadto sa guide mo anong ginambal, kaya natakaan silang bata sa basa pa lang natakaan sila. So kinanglan gid gali nato niya na memorize at least ma-paraphrase or something, we will put that in our mind kung anong story dire or any story from the scriptures. Para sabi yung story ni David kag ni Goliath, pwede si David kag si Goliath, pwede kita kayo yung story siya, story about Jesus, kung paano siya na tao, paano siya nagkari sa luta, kung paano siya nagpakikistorya sa mga tao, kung ano lang nga klase story na pwede makatudlo sa kabataan nungod sa atong nga Ginoo. So, sinya dire, tell the story, use scriptures or the greatest gift booklet. Hindi kita pwede di magstorya sa mga Avengers, ha? Remember always nga ang titles ni Bible story, gani. Yung kinanglan maintindihan, kag mabalaan sa mga kabataan, nga mapapalapit sila sa aton nga mahal nga Ginoong Hesus Kristo, kag sa mga story na nungod sa aton nga Dios. So, a Bible story is important. So, second, retell the story in a fun way. Involve the children. For example, dapat i-act out na ito ng story. Mayroon na story nga boring, kaya istorya kita, mga kabataan na, dugay-dugay, natulog na sila yan. Pero kung aksyonan mo, para sabi, magkadlaw si Goliath. Ang balon lang imo sa story, nagkadlaw si Goliath. Sige, i-act out na ito, mambal kita, ho, 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 ho. Doon muna bala, tapos siguro, mambal naman si David, ari mo, tiruhon ko ikaw sa ulo. So you see, makita mo kag naghambal na si David, agay, natumba ako. So, ang muna bala kayo para ang mga kabataan, makita nila, mabatyagan nilang story. Pwede dayon nga, abi, mga kabataan, ligan niyo ako, tinuhon ta si Goliath. So, i-involve mo sila. So, ang tanang yung bata, katindugon mo, kag may tirador bala nga, gamo-amo sinikag, tiruhon dahil sila, see? So, pakita mga bata, amo dahil nang ito, doon involve mo sila sa story. Nga daw sila git ang ato dito. So, klaro mga teachers, amo na ang ginatawag nato nga retell the story in a fun way. Pwede nga magamit ka mo sa mga props, dili na nagasulod ang mga drawing, illustrations, everything, ginadramatize mong story, para nga ma-involve ang mga kabataan kaya they will have their interest sa story. So number 3, discuss the story. Sa discussion sa story, hindi lang nga nag-istorya kita. You dig deeper sa parts ng story. May ginatawag sila ang OCC, nga OIA, kaya ginagamit naman ganyan sa Bible study. Kung sa diin, ang isa ka istorya, mga ginanang isa-isa gid,
kung ano gid ang content ng istorya, no? So, diri, una, dapat may mga questions kita mga gina-prepare sa atong nga mga lesson. Tun-an ninyo maayo, kag i-plastar, kung diin ang mga questions nga mga dapat obrahon. For example, ang question sa pag-observe, halimbawa, ang story ni David, kag ni Goliath. So, dira, sa storya dira, medyo malawig na sa story, pero kung kaintindi ka, kag ma-memorize mo sa imo panguna-una, pwede gid ikaw kahimo sang question. For example, ano bala si David bago siya, sino ang ginpatay niya bago si Goliath? So dito sa story makita niyo nga ginpatay niya dira una sa tanan ng bear, so nakaagi siya nagpatay ng lion. Ano siya sang wala pa siya nagpakig-away kay Goliath? Pwede nga i-cite mo ang story nga pansiron mong bata kung may story na ikaw coming from that story nga dira gali mag-question ka ano siya sa una. So si David sa una managbantay karnero, makabalo sila mag-answer. So ang imong question sa pag-observe dapat ara man mismo sa story nga ginambal mo, nga ginsugid mo sa ila. So mabalabi ka pila ka tawo nga involved sa story. Para sabi isang si Jesus nagpakaon sa 5,000, kaintindi ka mo sina. So ato dito ang mga disciples, kaya 5,000 ka mga tao, pero na-notice ni mo sa story nga may bata man dito. Oh, so mamangkot ka pila ang arada nga mga tao makita. So ma-identify nila kung dahil sino mga tao da, may bata, may 5,000, si Jesus, kag mga disciple. Pwede man sila mag-observe kung what happened to the event, kung anong natabo. Nga pinaka-importante dito para sabi sa story ni David kag ni Goliath, no? Mga teachers naton, kag kamo nga mga pastor, you would know nga may mga incident dira nga very very important sa story nga kung kaisa mo pa nagaling matandaan sa mga estudyante naton, hindi madula sa ila. For example, sa nag-pray si David, samtang nagayaguta sa iya si Goliath, so nagpangamuyok siya sa Ginoo, kag matapos siya nagpray, manotice nimo nga ang gahom ginhatag ni Lord sa iya, nga maskin bata pa siya, namatay si Goliath sa gintiro niya sa tirador. So, amo na ang mga observations naton. Next dayon, pwede man mag-observe kung ano ang actions ng God. Emphasize din naton sa observation naton kung anong ginhimo ni Lord sa sinang incident. Amo ginang importante nga ma-assure bala nato ng aton mga kabataan sa ginhimo sang Dios sa kada story. Kay ang kada story sa Bible, you need to understand, nag-participate gid ang Ginoo, emphasize gid naton. Hindi kita malipat nga daw hindi lang bala storytelling sa tao kag incident kung ano what happened sa natabo, kundi ano ang participation, himo kada question. Okay. Next, interpretation. Interpret mo dayon kay may mga bagay dira nga kung isa kita lang ang mga tigulang intindi. So interpret naton ina sa the way nga maintindihan sa mga kabataan nga para sabi sinang paano na ano ang ara sa tagipuson ng bata sa naghatag sa sang duha ka isda kag 5 ka tinapay. So interpret naton ano ina ka importante para kay Lord ang paghatag sa sinang bata. So paintindi naton sa panghuna-huna sa mga kabataan. Hindi sa aton yung panghuna-huna kaya hindi na nila maintindihan. So we need a careful interpretation nga hindi masyado kataas kag theological sounding nga pangtigulang kundi pangbata lang kid nga pagpaintindi. Have the children interact with the story. Sa interpretation, pamangkutong mo sila anong ilan na batyagan. Ipasyo mo kung may kadlok, anong ilan na batyagan? Kung may kalipay, may kasakit, may victory, may kaladlawan, may ara ba lang nakatingalahan. So makita na dapat sa bata sa imong story. May mga emphasis nga sa diin ang emotion nila, ang spirit nila, ang balatyago nila mapukaw sa atong mga story, no? So, next, how did you mamangkot ka mo in question form? Amo ni ang pagplastar sa sining mga istorya. Para sabi ni, what does the story teach about God? So importante gid nga pasabton nimo sila, tagaan sila sa time nga mag-interact sa storya naton. So amo na sa discussion sa aton story. Ask good questions. Remember always, mag-create kita
maghimugi kita sa mga maayong mga questions nga ang mga kabataan ready mag-answer. Okay? Number 4, tell the story again. Na, ini nga portion, siling niya dire, the leader retells the story to solidify the details. Anong po silingon? Kaya kung isa mo lang kaagi yung storya, madasig na malipatan. Luwas sa discuss na ton, isa-isa kung ano ang kaundan, anong contents yung story. What is important at the end of questioning, i-retell mo liwat, i-rephrase mo sa ila, ipakita mo liwat kung ano ang mga bagay nga kinanglan nga itudlo nga ang arap sa istorya. Kaya mga kabataan, madasig magkalipat, so butsilingon, nga ibalik mo para nga hindi naging madula. Ang bala dito to solidify the details. So, number 5, okay? Encourage the children to retell the story to others. Na, ari ang pinaka-importante. Matapos na mabatian nilang story, it is important na mga kabataan natin niya nga ituduan natin sila magpanugid si Ivan. Sugid ang ilang nabatian, ilang naintindihan, ilang na eksperyensyahan sa sinang istorya. So, pwede gani nga aton silang encourage nga imbitaron ang ibang nga mga kabataan, mag-attend kung may Sunday school, magganto sa mga Bible story ng ano naton, gathering. So, amo ni ang how to make a follow-up sa aton nga discipleship, no? So, nakuha ninyo. So, thank you so much. Kabay pang ma-encourage kita sa pagtudlo sa atong mga kabataan. Alamin natin ang 5 ka steps nga atong araman mabasa natin sa atong MP Guide page 11 kag page 12 sa atong guide. Thank you so much. God bless you. Okay, medyo gutom na ka mo. Kaya lapit na lagi matapos. Una ito ng taon na. Ang ginawa na itong gari doon, may nagreklamo itong perte na itong inagyan niya. Kesa so, kaya may nagreklamo, kaya kami ito sa reklamo. Kaya mga Israelites ang una pinamatay. Sa wilderness kay mga reklamador. Reklamo ka ba? Wala man na. Sige, very good yung mga lagat sa ginawa. O, sige. So, do recap na lang isa, no? Sa aton ng mga gin pastor kagina. So, mga reminders na do sa marina na siya. So, yung muna ton, paliw bukas sa sa page 17. Amon siya nabutang di. Step 1, recruit your volunteers. So, kagina na pastor man na, share with your church and friends. Place volunteers in their roles, prepare volunteers for the outreach events. Kaya step 2, plan the outreach event, no? Meet with your team. Uses pages 7 to 10 in your MP guide to get the event, no? The event details in place. Practice the gospel presentation. Importante yun sa mga Sunday school teachers. So, practice good. Sa amo na sa pinaka-importante sa tanan, ang pag-present sa gospel. Step 3, prepare for follow-up. Importante yun na. Wala na dapat may follow-up good. Hindi ka natapos ang tanan, walay follow-up. So, kanugon sa aton chimpong effort, kanugon kayo. Kagang privilege sa mga kabataan nga tani, no? Nga mga matutom sila pero tungod nga way natin mapalo-up. So, kailangan get follow-up during the outreach event. Announce the time and place of the first follow-up meetings. So, i-announce get, i-plus target, para nga mabalaan nila kung ano oras, sa diin na siya, mababaluan mga kabataan. Use the gospel presentation in this guide at the first follow-up meetings. Lastly, invite the children to come back next week to start the greatest journey. So, klaro?
Sige. Kaya kita dali ka mo, iparehas mo ta. Sige. Kag, ang pinaka-importante man, share your story. So, alam mo na sa pages 17, sa ato nga MP guide o kung sa inyo na. So, may mga sample makita natin. Kag, provide participant with the country-specific story, submitting details on the left of the box. So, arada, go through the question on page 810 of the MP guide. Also, the next page to discuss what kinds of story to share. So, mga bata na siya, ma'am, no? Mga bata mag-share si story kung ano ang nakuha nila. So nga rin sa piyak, medyo gamay, no? So, muna siya, no? Please share a story from one of the following. Una again, the child who put their faith in Jesus as a result of the outreach event. So, kung paano siya baton. Kaya kadua, a family who came to your church as a result of the outreach event. Kaya katatlo, a child whose life was impacted by an item in the gift box. Kaya a new ministry which was started through CC. So, ang kadua, pagkita siya. Tell about the children who were invited to the outreach event. Where are they from? Why were they invited? So, relevant this as well. Okay. So, that's it. Salamat gid kay God bless us. Okay. Okay na? Good. Amen. Done. Tama yun, tayo. May stress pa niya. Tama-tama. Lunch break. Lunch break. Pahinga. 3 minutes. So ulit, Tapos, i-invite namin kayo sa masarap naming panangalian. Panisal. Okay, with respect sa ating with respect sa ating ano lang, topic natin. Wow. Meron kayong question dito? Yung sa matrix. Sa matrix natin. Yeah. Kasi yun ang yan ang hihingin ko sa inyo. At ito naman yung ibibigay natin kay Brother Aldi. Okay, sa NLT. Ayan. Meron kayo nagkakopya. Actually, ito lang naman ang napakadali lang naman ang ating napakadali lang ang ating yan. I-send ko ito sa inyo. Bigay ko lang kopya niyan. Pagdating ko sa hotel, meron doon wifi doon. Ito lang naman ang ating kailangan. Actually, napakasimple lang ng ating reporting. So, lahat ng mga church move natin, ako ito magbibigay kaya. Pero kukunin ko nito sa inyo lahat. Halimbawa, number of number of MP strain. Yun lang, this quarter, season. Okay. Number of vision casting events. So, number of participants of all MP training events. Tapos number of MP training events. Ito lang ang kailangan ng headquarters. Ngayon, kaya ito ang hihingiin sa akin ni Brother Aldi. Galing po doon sa matrix na ito. Naalala niyo po kailan tayo magbibigay nito? Naalala niyo po kung kailan natin sasabihin? October 25. Yes. Yung
May October, mga days dito eh. Yes. Di ba quarterly, sir? Quarter, Opo. October, November, December. Ito yan. So 1 week before, ibibisa sa Ano yan per region? Western Opo. Visayas na ako. So, dapat isubmit ko sa Oo. ako. Okay. Pag November 1, kailangan ng headquarters. Kailangan natin? 25. 25, sir. Yes, 25. 25. Yun ang deadline. Yeah, 25. March. Kaya October 25, January 25. Tapos January 25, okay. April April 25. 25, And May and and April April 20, April 24. 24. 24 kasi yung date kasi niya. Okay. Na-discount na. So, ito yun. Now, ito yung sinasabit po natin, o namin, NLT, doon sa headquarters. Quarterly. Yeah, quarterly. Kailangan po nila yan. Pagkatapos, tayo naman, ito isasabit nyo sa ating church move natin. SRLT. O, sino ano yung church move SRLT natin? Shit! Doon kami submit sa kanya. Yes. Isasabit nyo po ito. Sasabit nyo ito. Na, may problema ba kayo dito? Ano ang tanong nyo rito? Meron ba kayong question? Pag-fill, ito yung matrix natin. Meron ba kayong ano? Kung walang ibilan. Okay lang. Kasi hindi naman talaga lahat meron eh. Wala na yung email. Pero ang mahalaga, maibigay natin ito. Meron ba kayo na-encounter na problem dito? Kulang-kulang yung ito lang naman sa atin. So, meron ka nito. Bali, mag-training ng mission casting, o mga isang gagamitin. Sa iba training yan. Qualify for MP. Sa mission casting mo Record yan. tayo. Ito na po, yung final na ibibigay natin. Ano tayo, di ba? Mag-vision casting. Oo. Tapos MP trainings. Yung lahat po na na-approve na. Nakasabit na lahat. Ito ang ibibigay natin. Sa MP training, sorry. Yung reporting. Kasi ito po ang ibibigay natin sa discipleship. Ay sa logistics. Una discipleship muna. Oo. Kasi dito reference po ito ng discipleship kung sino ang kanyang tutulungan. Okay? Sino ang i-invite galing po dito. Pero pag sinabit niyo po ito sa discipleship, lahat po may kopya. Na, yun po ang dahilan kung bakit sa ating pong training manual, bilog yung ating pong table. Yung table natin. Diba? Yeah. Ano ang trabaho ng church move? Okay? So, the logistic coordinator receives from you. Asan yung ganito niya? Okay? The logistic coordinator receives, sino yung logistic po ninyo? Si Rob sa amin, sa Okay. office. Okay. Rob Coastal. Okay. So, the logistic coordinator receives from you the approved ministry partner lists. Okay. Kaya yung isusulat po dito na final, approve na yun ng lahat. Sino nag-approve? Ang team. Okay. Hindi isang tao. Correct. Kundi ang nag-approve ay buong team. Correct? Hindi si DC lamang at si Church Move, kundi ang lahat na team nag-approve. Okay, para lahat po alam. So, pag nasulat na po rito ang lahat na approve,
Now, ministry partner lists, bibigyan po ng kopya ang lahat. Bakit? Kasi yun po yung representation ng round table. Sa kagayad nila. Okay, sa kagayad natin lahat. Okay. Now, kaya bibigay natin ito sa logistic, CC, Church Move. Bibigay po natin ito sa logistic coordinator, pero naka-CC ang lahat sa atin sa team. Okay? So, may tanong po doon. Pero ito box na to, leaker na yan. Kasi po na wala pa naman. Wala pa naman. Ito lang naman sa atin Itong sa... portion lang Yes. ito. Pag linagay nila dyan, ito naman pong discipleship coordinator. Kasi doon pala sila masasabihin Yes. sa children sa Correct. discipleship. So, ibibigay, nakalagay dito, the discipleship coordinator receives from you. Okay? The ministry partner, OCC contacts, and TGJ teachers lists. Ito na. Pero yung teacher. Nagre-reflect lang naman Pero yun ang sa teacher. Ako. So, receive from us. Sa atin, tayo nagbibigay nito. Pag binigay po natin ito sa discipleship coordinator. Okay. Now, pero pag binigay po natin yan dyan, may kopya ulit ang lahat. Lahat may kopya. CC lang sila sa ano. I-send lang sa email o kaya sa messenger. Maliit lang po naman itong file. Ihulog lang doon sa, drop lang doon sa sa messenger. But not necessarily to matrix report. Ano kasi ka? Number of teachers daw. Teacher list, wala naman Not naka-reflect dito. necessarily ma-reflect yan. Hindi ba reflect ang teacher list? Oo. Ako. Sabi yung PMO sa contact na. Ano sabi? Wala tayong teacher list. Hmm. TGJ teacher list. Oo. Wala siya. Ito yung Hindi siya nagre-reflect siya sa matrix. Oo. Ayan, sir. At saka OCC contact. Yun yung matrix. Pero ang number of teachers ba, sir, ba? Oo, pero number lang siguro. Hmm. discipleship. Kanila na yan siguro. Kanila na. Kanila na yung Hindi siya kwan sa, sir, sa matrix. wala siya. So, kanila. MP na lang tsaka Ngayon, OCC contact. Bakit po stricto sila ngayon na gusto natin itong gamitin ng manual? At napansin natin nang pumunta tayo sa Singapore, pumunta tayo doon sa Maynila, walang gumamit ito. Hindi, kahit IFR hindi ginagamit. I mean ang PowerPoint. Oo. Okay, PowerPoint. Tapos pinagagamit talaga sa atin ang manual. Kaya tama yung very good yung ginawa nyo. Pinakikita nyo na ganyan. Pero kung big crowd na hindi. Yeah. Pag ano, Anyway, they have their own copy. yes. Now, kaya ganon. Kasi nandito na sa manual ang lahat. Ano man ang tanong nila, nandito ang manual mga kasagot. Ano man tanong natin, nasa manual. May tanong ang sino man sa atin mga church mo, nasa manual ang kasagutan. Balik tayo palagi rito. Dito po sa ating pong Bible. Ito yung ating instructional manual. Ilan ba yung maximum per training? Ano 70 po? or 100? Sa ngayon po, Oo, may pre-training. 70. So kung times 3, yun, 200. Hindi, times 3 na yun. Oo, times 3 na. Times Times 3 na yun. Bakit times 3? Sige nga, sige nga. Times 3 na yun. So ilan lang? So, ang training namin, ano eh, 13 trainings. Kasi mga Events. 800 plus, included na siya ang Yung sa budget natin. Oo. Yung OCC kung takot teacher. Wow. So, 13 meetings. Lalo na yung teacher.
So sa matrix, sir, yung number of events will reflect yung dates. Ano po? Hindi ba? Hindi ko pa Hindi natin. na. Hindi naman, no? Hindi naman. Oo. Oh. So, sige. We still have questions. Dapat kami Hindi yung event. training. Yung event. Talagang marami. Ang training. So, anong suggestion? Sino gumawa ng budget niyo? Why? Sino gumawa ng budget niyo? Yung budget namin sa resource namin. 9 na sila nagsulat. Yung church mo, sino gumawa ng budget? 9 na nagsulat. Yung church mo na. Ako. Hindi ka gumawa. Asa inyo dire? Ako Kami gumawa sa church kumagawa. mo. Kami rin, sa team. Kami rin lahat. Okay. Pero ang, let's be honest, no? Kasi, for example, if we are receiving 40 containers. Ibig sabihin, doon nilagay kong 13 events. The problem is, with the 13 events, yung sa on the ground, problem is, yung magtuturo is RLT, yung schedules, plus amin doon. Pero sa first training lang kami, sa sunod Mo kaya na. That's why na yung ginawa namin, sir, instead na magkakaroon ng separate events for the 13 events na nilagay ko doon. Kasi we need 13 events at least sa 4 containers. Yung ginawa namin, nilakihan ng place para lang na ma-accommodate ang anong suggestion mo dyan? Para lang ma-accommodate ka agad kasi time constraint at saka yung gastos. Pero, Kaya tanong, ako, balik tayo sa basic. Ang tanong, bakit nga ba talaga 70? Kaya nga eh. Bakit? Bakit nga ba 70? Ano ba ang reason? The advantage is yung Ano, doon ng isang manage yung manage masyadong Tsaka yung training natin. manageable siya. Yes, Oo. yung training natin mahaba. Oo, tama. Tsaka mahaba ito. Since mahaba, gusto natin yung training natin, ma-absorb talaga Okay nila. lang yung vision casting kasi wala. Yung vision kasi sabi natin, kahit 300, okay lang. Pero yung mga So pwede ba yung for example simultaneous oo. na simultaneous training? Yeah. Kaya nga. On the same day? Correct. Different Mm. places? Kaya nga yung gagawin Pero natin. siya yung magaganyan Oo, ganyan. iba-iba. Yun nga. Oo. Actually, Tama yan. pero dalawang tao pwede na. Pwede na. Basta rotation lang. One subject, pag ganun. Why can you authorize other members na Oo. team? To do the FP training, pwede naman, di ba? Actually, you do it. Normally kanina. Oo. Kaya, parang ganun. It's normal. Correct yan. Tama yan. Let's say, this 70 group, yung unang teacher muna yung mag-share hanggang saan siya, then move siya doon sa kabila na naman. Tapos kumensa. Okay. No. Ito si chairman. So hindi talaga pwede suggestions eh. mag-train ng 70. Hindi kaya. Tanongin natin, Jali. Grabe. Ay, tayo! Kahit na. I don't know. Sige, Pero kami pa makainin, mas no? Ano pa? Starting kami lang magtuturo ng implement sa mga pastors or Members. Yeah, we develop also yung anong tawag natin doon sa mga volunteers. MPs, ministry partners. Oo. Can develop naman tayo. Or even Sa amin pastor. sa TGJ, because I've also been a trainer sa TGJ. Yung during the TGJ teachers Kailangan ko day, sa Pastor Jenkins yung dito. MT pinapadayan. Or containers. Pwede din naman. Kasi sanay naman sila. Yes. So may mga portions na pwede Yeah. involve natin sila. Yung mga old partners. I mean, pastor sa MP training. I mean sa MP. Minister partners. So, pwede ko magkuha sa team na mga Kasi train din sila. Yeah. Saka you come together before the training na yun yung part nyo, dun yung part nyo, tapos yan. Sa amin ganun. Actually, Tinitreat kami. pagsanay naman talaga. Oo. Isang upuan niya lang makita. Oo. Upuan. Observe muna tapos ipatraining. Observe mo na. Okay. Observe mo na siya. Kasi mga marunong na yan. Oo. They had been in the ministry, hindi naman ito bagong graduate. Hindi naman, Yeah. Pero tama yung emphasize
emphasize natin po kanina, sabi natin, mga pastor kasi nagwawali na eh. Kaya, you have to emphasize it. So, yun ang ina-avoid natin. Kasi para hindi tayo constrained sa oras. Kasi humaba pa ng humaba, then 3 hours na nga ito eh. The least 3 hours na ito. Yung isa, SRLT namin, yung expert na eh. Gagaling tumuro kasi Siya. natin ano, kasi si Ma'am Galing Ulit, kayo. Oo. Galing kayo. Na-discuss yun na yung yung MP training talaga. Oo. Oo. I'm so sorry. So sir, with regard sa sa best practices, meron ka ba dala? Any design dati, yung mga requirements, katulad ng mga friends natin doon sa inyo na gumagawa sila ng mga best practices nila. Actually, yung best practices nila na pinakita sa atin, yun yung PowerPoint. Oo. Mag-standardization tayo. Hindi tayo sa MP, hindi tayo magamit ng PowerPoint. Ano na lang siguro videos, no? Pwede. Okay lang. Videos. I-show natin in between, yung mga videos kung board na Yes. sila. No? Yes. Yeah. So, Yeah. pwede yun. Pero wala tayong video, Pastor Olive. We should research for that. No? No, ay... Wala kami. Video na ano? Ng mga, yung mga, Meron ako. sige, kunin mo sa mga Pastor background, Olive. mga ganyan, how history. Oo. Yes. Videos Ay, ba? sa Board na in between topics. Yes. Yung mga videos natin ng OCCs, wala Oo, kayo ng noon? videos ng OCC. Wala kayo noon? Mayroon, pero Okay, sige, sige. Oo, parang di na namin malocate, reformat yung computer, Yes. tapos hindi na ma-access. Ang tanong, Yes. will you, kasi under tutorial pa kami. So, Hindi na. ibig sabihin, Seryoso ka. Ay, Seryoso kami, Pastor Jenkins. kasi Hindi kami kasi masinuruan. excited din naman kami. Ang ginagawa kasi namin dito, pumupunta talaga sila sa mga provinces namin. Which, like namin na gawin yun kasi nagkakaroon kami constant fellowship saka yung tutorial na hands-on. Okay. So, ibig sabihin, during the time that we will be teaching sa MP trainings, vision casting, bigyan nyo kami na kahit yung like ginawa natin ganyan. Pwede ba yun? O sino magtuturo? Assigning topics. Assigning of topics. Oo. Pasalit sa dita. Basta, Ito, arrange. alam natin yung lahat. Tapos, ibibigay ng Yes. assignment. No problem. Tama yan. Oo. Pero Pastor, can we use still yung sa vision casting, can we still use the overhead projector? Para sa akin, Okay lang. Kasi lalo na pag marami. Oo, marami yung sa kanila marami no? Marami. On the 20th at saka yung 70 churches, yung sa 15, sa 20, more than 70 maybe. Kaya Or nga, I'll 20. be preparing at least mga 3 overhead projectors. Oo, sige, sige. Mga cases. Lang overset. Sir, may PowerPoint yung vision casting na. May One reason kung bakit oo, mayroon. Okay. One reason kung bakit we are really using the manual only For the NP for the training. MP's training, on our part, we would like to expand and have many churches established, outreaches. Kasi if we will go to Katanga, UPG, Oo. hindi mo kailangan ng PowerPoint. Oo, yeah. Hindi mo magagamit yun doon. Wala ka dong electricity. Correct. Oo. Dapat ano ka talaga. Mas maganda pa Tapos, kung logo, no? Magsisimula pa tayo ng... Translate nila yun hindi kayo. Meron tayo dyan, di ba? Si Buano. Cebuano, isa Pero iba yan di ba? Hindi kami, mas maayo pa kami we are better to understand English or Tagalog than Cebuano. Parang ano yan? Kaya ano magkatutan sa mga. Oo. Pangalawa, just put this at the back of your mind, ano ito, pag tinanong kayo nito,
At sabi ni Pastor Francis kasi ganito I will deny it. Oo, I will sige. deny it. Na, halimbawa, pupuntahin ka, Sister Oli, sa Jakarta, halimbawa, to present this MP trainings. Hindi mo kailangan ng PowerPoint presentation. Walang PowerPoint doon. Training tayo doon, wala PowerPoint. Ito, MP. MP training. Para doon na talaga ang gustong gamitin. Tsaka marami tayong churches dito na wala pang projector. Oo, tapos sa atin din, yung projector na dadalhin mo, okay lang kung di masira. Masira, accountable siya sa church mo. Masyadong. Correct. Ay, ang projector natin, that is just 3 years. Oo. Ang lifespan niya. Kaya yun ang dahilan. Bakit? Si Ma'am Uli naman talaga nangangailangan yun eh. Kasi kaya niya. Wala gani ko Marami. PowerPoint. High-tech kasi yun sir eh. So, Ganado siya. may tanong pa tayo sa, may tanong pa tayo sa matrix. Kasi ito yung sasabit ninyo sa ating SRLT. Okay? Once na-approve na yan lahat, tapos ipapasa yan sa NLT. Natulaan mo na sa Ma'am Uli. Ano pa? Meron pa kayong tanong sa... Meron pa kayong question sa pag-fill up nito? Plan yan, Pastor Olive, no? Yung matrix na tinatawag. So each area should have a plan, no? Oo, okay. Meron siya. Meron ka na copy? Matrix. Oo. May tipas niya na Ilalagay ko rin dito. Tapos ako Yeah. Hindi, pero kopyahan ko Kung meron na kayo matrix, Tapos may USB ka. May USB ako. kung meron na kayo matrix ngayon, isubmit nyo na kasi sa Kasi ulit kailangan namin maraming videos, no? Oo, good to maano ta. USB ka. Wala ka USB? Sige. Sir, yung idea na pag-in-connect natin, yung big partners invited, ha? Is it okay yung sa yung sa, halimbawa, isang mother church, tapos meron siyang 3 satellite na andyan sa kanya. Okay. Included ba yun sila as one MP partner also? Hindi. Bakit? Maliban lang kung dapat iba ang pastor doon. Oo, kaya na iba. Ayan. Oo. Tapos Sa magkakaroon pangalawa, siya ng sa sarili place. contact niya. Mag-iba ang place. Yes, Yes. ibang So, place. ibig sabihin, Ah, consider as one. kasi nagtatanong doon sa Unless amin may kasi pastor ganyan eh. na doon. Opo. Nagtatanong kasi doon sa amin kasi sabi Ay, niya. sorry. Oh. Ano? Kung tatlo sila. Bawat isa considered as one. Yes. MP partners. Tama ba? Hindi like satellite church sabi niya. For example, yung Satellite satellite pero church. pa rin. Correct. Separate siya. Separate. Independent. Meron bang may hawak na ibang... Isa lang ba ang nag- For example, isang I mean, pastor, hindi- senior pastor, Kasi- pero may umawak doon na pastor Yes. niya. Ay, o, lain sa Ayun. Lain. Lain. That's different. Iba-iba. Okay. Kaya nga, kasi doon tinatanong nila, can we still be a recipient? Kasi dati yung ginagawa natin, siguro doon sa shortage ng boxes yun eh. Yung 100 sa mother na lang, yung iba kung gusto mong i-share doon sa satellite mo, parang ganyan nangyari. But this time, tag 100 talaga. Oh. Ah, 100. Basi pula ano dito. Eastern Visayas. Dami. Eastern Visayas. West. Western Visayas. Dami ba? Ito mo yung apat. Kay, ang natalanta ko nila na ang purpose ng OCC this time, mag-focus sa church planting. Di ba? I am encouraged with one place doon sa Luzon na 88 yung kanilang na church plant. Kaya dapat sa mga children to invite them kasi niya mga Si Mr. Agolino, may grabe yung targets niya. Siguro mga 200 churches ang ma-open sa OCC. Ilang target mo? Kami nag-target kami sa copies mo. Oo. We have our target that we can have at least for a good start sa 4 containers ha. Mag-target kami sa mga pwede maskin 50 and above lang kasimbahan. dapat yung kasay sa nag-grocery. Yes, amo kaya kaya sa vision casting.
Nga, muna yung Muna purpose. trust. Kaya rin mo Wala dali sa sa bungangin kasi sa OCC. Yes, Sa correct. churches. Nami yung pasis. Namin. Ibigay ko na lang sa iyo lahat. Tapos bahala na kayong Yung video. bahala na Baka kayo. payment siya. Sige ah. Ibigay ko na lahat. Tapos bahala na kayong Muna select. siya sa appointment. Basta lahat na bigay Copy ko. ko Sa sa laptop ko. Susunod. Ginawa mo ng folder, sir? Ako. Oh, sige. Para mabilis, isa-isay ko pa. Whisper Messiahs. Oo. Hindi ko nabibigyan si Mr. Bolino na memorize mo. Pwede ka muna sa fasting, kayo makaulod. May fasting. Nasa fasting. Sanay sa fasting. Hindi, minsan nalilito ako sa ano, kasi naano ko sa King James Blau. Para magbasa ako yung hindi ko. Cmc Training West Visayas 2018. Informal. Sige, sige. James. May... Pwede ka man lang. May... Magdalon ko lang laptop ko sa Saturday ha. Oh, sige. Kaya ako lang makopya sa inyo. Para takot ko na ng preparation. Ay, ikaw, sir. May mo yan. So, May ala ka na? Ano pa yan? Gas. Mamaya magkano. Pwede ko. so yun ang isa. Wala mo, sir. Tayo ba kulod? Hacker ni sir. Nag-asing niya. Wala si Pastor John kay Corn. May barko. Hindi soccer. Hindi soccer. Punta ka rin sa Romblon. Kailan? Sige, sabihan kita. Sa Pakulod, nagla ka din. Sabihan Oo, kita. di ba dyan? Diyan nga sa Lapit kabila. lang, oo. Ilang minutes ba yan? 1 hour. Oh. May fast craft. Tayo ba kulod? Ay, mayo dito, sir. Mga May tayo kwartato dito ka na. nag-retreat, no? Sa may pagpwestuhan. Wala ka init. Init galing. Bakit ko sa Pakulod? Puro pugi. Pakulod ng night, barato pa. Sa bukal. Pwede na galing. Sa din nga. Sa Balamay, pa na wala pinaplano. Saan yung kanina retreat na to? Sa Badu, 13. Plus lang ano, man. Sini na ka sa Badu? Sino na sa Yan yung kita ang binyo. Diri. Diri ko na lugar. Tapos mabala na for lunch. Tapos after lunch, may lainan ka na rin. Ah. Next, ano naman, next season. Nagkakaroon ko dito. Hindi sa Sabado mo ka na. Tapos yung Hindi season sa overnight. Bakulod. Bakulod, di ka? Ito sa Mabuka. Labo to pala namin nga resort sa namin sa Sipado. Si Ma'am Ulin na ready at all times niya si Bill. Ay, kami. May pasyente din ako sa balay. Pero nag-slim ka ba? Ano ni, by next season, samahan natin si Kailan na yun ah? doon sa ano. Bakit? Mabukal. Hindi, nakapunta ka na Mabukal doon sa Negros. Hindi pa. Wala pa. Explain doon. Amo yan, ang pagkakala to. Yung ano, yung hot water, magaling sa ano, Tama namin ka. panahon, sa kabila, may namatay Spring, may spring sa mga bukal, no? May namatay kasi may ano, may caution dyan. Na hindi pwede ano, Ano? kasi init eh. Mabuka. Ay, may ano na yung mountain na on. Oo. Tingin ano siya? Patay siya eh. Kaya ano siya na Kasi away sa siya na girlfriend. Away. Tapos, So, basing bayaran sa drug mismo. Suicide siya. amo yung pagbugal sa kapis. Suicide siya. Live aswang. Hindi daw ay sir. Ano, swam? Ako live. Like, Joke sir, wala so, aswang. yung aswang ito, nangagagat eh. Hindi nangagagat yan. sila. Sabi ni... Wala na swang festival. Wala na. Kasi yung churches nag-post. Wow. Hindi mayo. Wow. With so many Mag-festival? festivals, aswang Hindi ka. ka, huwag dyan aswang eh. Actually, hindi yan kapis ang aswang na nag-uso. Sa dream niya siya. Hindi si Tininti, gimukon. Oo. Kaya ginatinamangdan lang nila yung kapis ang konsang aswang. Actually, hindi yan kapis. Iloilo ya. Boundary lang sa Iloilo kaya kapis. Pero ang totoo yung mga aswang sa dream niya. So, Para kasi, no? Pininti. Tininti. Kaya ang inyo ito nga si nila ito. Bakulod to. O siya? Ang babae ka. Oo. Yung ipatay niya ang Siguro siya. mga bata niya. O siya? Sino to? Sino to mga babae? Depressed lang ang tao. Na-depressed to. Diba
gini na tulad ng movie. Na ano? Ning ano, ning ang title ya, Nagkato sa abroad. ang title ya, Ano kung Yanggaw. Ha? Yanggaw ka no? Hindi yan go. Ang artista si, ano to? Si... Ang babae. Hindi. Regarding sa... May pinabalik sa inyo. Ako, din wala. Oo. Hindi ba binaba sa inyo? Absent siya. Supposed to be, ang unang plano. Oo nga, hindi ko maintindihan. Ang unang plano, ibibigay sa akin yung budget. Budget. Wala akong dala. So, Personal lahat. personal lahat. Pati plane ko, personal. Wow. Lahat. Kasi 2 weeks after kaya ito bibigay. Kasi nga, pinaunan mo na talaga ni Sister Abada Alvi. Actually, yung fund, pagpunta ko po dito, inuubos na lang yung natitira. Kasi next time, hindi na kami pwede mag-solicit ng NLT. No, kayo may tira pa. May natira pa rin kayo. Doon na lang yung muna po. So, kailangan, pati food daw included, pero care and food yung Ay, sino mo provides mo? Ikaw na eh. Ako eh. Kaya mo ang lapan Pero yung Lakarta. pero yung reporting tsaka yung receipt Oo. dapat meron ka. Meron Bigay ka ko ba? sa'yo? Hindi. Kanila, no? Ibigay mo sa kanila. Oo nga. Kung galing sa akin yung pera, hindi Sabi ako kayo niya- na kahit papel. Sabi niya kay Leader Vice Pastor Francis will be the one in charge for food. Just provide transport po. Tapos nung list, just kindly fuel the food. So yun, food and fare na naki-reimburse ko na. Kung pinadala sana sa akin yung pera, bibigay ko sa inyo yung transport, Oo. pero papipirman. Oo nga. Pero kami since na lang wala, muna. kayo na lang. Kaya na lang. Later naman, pwede nyo na. Oo. Soon to be one. Eh, so Kaya nga tinatago ko yung lahat ng gastos ko muna. Kaya doon sa kapis, tinatanong namin saan ang pag-budget natin. tiyatag sa akin, biyan, tanan nyo para yung reimburse na kapos. Ngayon naman makukuha. Daming pira to eh. Ngayon naman makukuha. Pero Diyan tayo kakain. daming pira to. Uy, dito siya Kasi pa. mga ulit, maraming Doon gastos. sa Negros, wala na. Hindi na pinapala yung palab. Wala Hindi siyang yung talag. Do you know what's the expenses of 5 ICM? minutes pa, 5 minutes. I am involved through ICM, International Care Oo, Ministries. oo. All their staff na nagpo-full time, tsaka iba sa kanila are still involved in the churches. Grabe, monthly. Ang food nila for 1 year in campus alone, 1.3 million. Ang ilang expenses for travel plus mga pastor na nag-attend, including sa mga pay nila, 4.9, 1 year. Ihatag na lang sa ako na pabalik. Galing kay David. Ang receipts pabalik na lang. Ito tanan. Tapos sa mga receipts na para di, dinner. Kuhan, pastoral pagkaon mo, kita na. Kuhan na lang. Taxi ka mo, utang mo. Why? Taxi yan. Taxi. No. Sige. Isa marais na lang, tapos niyara ka sa sa bus. Ano, nag-bus ka, nag-van? Oo, nag-bus ako. Niyara ka pa receive. Ha? Receive ka. Ari? Uy, dapat ang sowers of the word na. Sowers of the word. Very good. Hindi mo pagkaon na. Hey, why ko yan? Sit sa ako, sige lang. Uy, why? Permahan lang. May duwa ko witness. Kasi hindi na Ang Hindi Hindi mo pagit yung taxi halin sa Hindi ko na sa pagkakas sa British. pier. Hindi ko tang na lang. Hindi. Ano sa